Ngayong araw, ang ilay ay may pinakamataas na kita. Ilalagay ko ang taong iyon sa hot search para muling itatag ang bangkaroting pabrika ng sapatos ng aking ama. Gumastos si Taok Xiaoan ng malaking pera upang imbitahan ang isang iyas na mag-livestream para magbenta ng mga produkto, ngunit hindi niya inaasahan na gustong peki ng siliyong hot girl ang data. Inutusan niya ang kanyang assistant na maghanda ng listahan ng mga peking pagbili. Hindi niya inaasahan na narinig ni Chaoyang ang pag-uusap ng dalawa. Sinisi niya ang siliyong hot girl sa pandaraya sa mga customer. Hindi ko matatanggap ang ganitong uri ng huwad na livestream. Mayroon akong mga panuntunan sa livestream. Kinuwestiyon mo ba ako? Bukod pa rito, hindi dapat nakasuot ng maskara ang streamer. Sa oras na iyon, titingnan ba ng mga tao ang produkto sa aking kamay o ang maskara mo? Galit na inihagis ni Taok Xiaoan ang maskara ni Chaoyang at ang sampal na ito ang nagdala sa kanya sa hot search. Nang makita ito ng brand, dali-dali silang sumugod upang kontrolin ang sitwasyon. Dahil sa kanyang impluensya, sinigawan ni Taok Xiaoan ang brand na paalisin agad si Chaoyang. Sa 50 pies na narito ngayon, ako lang ang nanguna, di ba? Alam ba ni Jiang Hu kung paano makakaapekto sa performance ng livestream at kita kung aalis ako? Makakahanap ka pa ba ng ibang tao ngayon? Ngunit hindi inaasahan, ang binibining Jiang Hu ay hindi na biktima ng bitat. Sa mundong ito, walang sinuman ang hindi maaaring palitan. Napahiya, galit na umalis si Taok Xiaoan. Pagkatapos ay nakaisip si Jiang Hu ng ibang paraan. Ginawa niya ang pinakamahusay na paggamit ng mga giys na inimbitahan niya ngayon. Gaano kalaki ang kinita ni Taok Xiaoan sa livestream kagabi? Siguradong alam ninyong lahat na ang kanyang komisyon ay lumampas sa 0%. Siguradong iniisip ninyo, hindi ako isang nangunang iya tulad ni Taok Xiaoan, kaya paano kung magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ngayon, inilalagay ko ang pagkakataong napalampas ninyo sa harapan ninyo. Kung sino ang makakuha ng pagkakataong ito, sila ang susunod na Taok Xiaoan. Ngayon, kung sino ang may pinakamataas na benta, ilalagay ko sila sa hot search. Nabalisa ang lahat pagkatapos marinig ito. Hindi lamang sila makakakuha ng maraming komisyon, ngunit maaari pa silang mapasama sa hot search. Kaya, baliw silang nag-livestream ng pagbibenta ng mga produkto. Sa loob lamang ng isang oras, umabot sa Japanese yens 30 milyon ang benta, ngunit hindi nila inaasahan na ang nakaraang eksena ay isang palabas lamang. Lumalabas na nagtulungan sina Jiang Hu at Taok Xiaoan upang likhain ang eksenang ito. Napakabilis nilang naukupa ang hot search. Ginamit din ni Taok Xiaoan ang pagkakataong ito upang magkaroon ng daan-daang libong tagahanga. Ang pabrika ng sapatos ay nagkaroon din ng pambihirang kita na 8 bilyon. Inakala ni Jiang Hu na sa pagbalik niya sa bansa upang tulungan ang kanyang ama, matutulungan niya itong muling itatag ang negosyo ng pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkagising niya kinabukasan, natuklasan ni Jiang Hu na ang lahat ng kapital ng kumpanya ay nawala. Maraming manggagawa ang humarang sa pintuan upang humingi ng sahod. Lumalabas na ang financing na ininvest ng ama ni Jiang Hu ay isang scam at sa isang gabi lamang, nalugi ang kumpanya. Tinutukoy niya ang kanyang ina. Hindi niya kinaya ang shock at inatake sa puso. Nang dalhin sa ospital, hindi na siya nakaligtas. Gusto ni Jiang Hu na protektahan ang pabrika ng sapatos at tuparin ang huling hiling ng kanyang ama, ngunit iginiit ng ibang mga shareholder na ibenta ito upang mabayaran ang pagkalugi. Nang maramdaman ni Jiang Hu ang lubos na kawalan ng pag-asa, hindi niya inaasahang nakilala niya ang isang lalaki na nagpabago sa kanyang kapalaran. Sa tuwing malaki ang utang ng kanyang ina, ginagamit niya ang pananakot upang pilitin ang kanyang anak na babae na bayaran ang kanyang utang. Chaoyang, mula ngayon, kailangan mong mamuhay ng maayos ng mag-isa. Hindi na ako magdudulot ng gulo sa iyo sa hinaharap. Gaano karaming pera ang nawala sa iyo ngayon? Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, hindi na nakipagkompromiso ang kanyang anak na babae at sa halip ay galit na sinabi sa kanyang ina, nakaupo ka dito at gustong tumalon mula sa gusali. Hindi ka tatalon? Bakit hindi mo buksan ang bintana? Dahil sa isang sandaling kasakiman, sinira niya ang kinabukasan ng kanyang anak na babae. Si Chaoyang ay isang taga-disenyo ng sapatos, at ang kanyang mga ipinintang gawa na may istilong tsino ay napakapopular at mayroon siyang kaunting reputasyon sa industriya. Sa kanyang libreng oras, madalas na nagpo-post si Chaoyang ng kanyang mga gawa online na nakatulong din sa kanya na magkaroon ng mahigit 200,000 tagahanga. Maraming malalaking brand ang gustong makipagtulungan sa kanya, ngunit tinanggihan silang lahat ni Chaoyang sa kadahilan ng hindi siya tumatanggap ng pribadong trabaho. Gayunpaman, ang kanyang ina ay may matinding utang, kaya kusa niyang tinanggap ang isang ad para sa kanyang anak na babae. Upang mabilis na mabayaran ang utang, napilitang makipagkompromiso si Chaoyang. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lang niyang mabayaran ang lahat ng utang, muling naging sakim ang ina. Dahil sa Japanese yens 20,000, kusa niyang ipinakilala si Chaoyang sa kakumpetensyang kumpanya nito. Bilang resulta, pagkatapos lamang lumabas, nagkaroon ng insidente na umabot sa hot search. Nalaman ng kumpanya na tumatanggap si Chaoyang ng pribadong trabaho sa labas, at ito pa ang isang kakumpetensyang kumpanya. Habang nagtatrabaho dito, nag-promote ka para sa isang kakumpetensyang kumpanya na naging sanhi upang masangkot ang ANEDA sa promotion scam. Ito rin ay labag sa etika sa trabaho na dapat taglayin ng isang empleyado. Ang ginawa ni Chaoyang ay nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Sa huli, nagpasya pa rin ang kumpanya na tanggalin siya.
Ngunit pagdating niya sa bahay, nagsimulang umarte muli ang kanyang ina, nagpapanggap na magpapakamatay upang makakuha ng simpatya mula sa kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, muling umutang ang kanyang ina ng mahigit Japanese yens 200,000 dahil sa pag-invest sa stock market. Nang makita ni Chaoyang na sinisira mismo ng kanyang ina ang kanyang kinabukasan, hindi na siya makapagpigil. Para matulungan kang bayaran ang iyong utang, niloko mo ako para pirmahan ang isang komersyal na kontrata sa Free Unicorn. Ngayon, nawalan ako ng trabaho. Sumuko na ako, ina. Ikaw na ang bahala. Nakaupo ka dito at gusto mong tumalon mula sa gusali, di ba? Kung tatalan ka, bakit hindi mo buksan ang bintana? Bagaman napakahusay ni Chaoyang, walang kumpanya ang nangahas na kunin siya. Ngayon, isang opisina ang nakipag-ugnayan sa kanya. Gusto si Chaoyang na maging ghost designer. Basta't ang lahat ng iyong disenyo ay nasa pangalan ko, ano sa tingin mo? Nag-isip sandali si Chaoyang at sa huli ay tumanggi. Hindi ako tutulong sa sinuman na kumuha ng pribadong trabaho. Ni hindi ako magdidisenyo para sa iba. Ngayon, wala nang lugar si Chaoyang sa industriya. Wala siyang pagpipilian kundi mag-livestream para buhayin ang sarili. Dahil sa kanyang popularidad sa online, isang brand ang pumayag na bayaran siya ng Japanese yens 50,000 at pinakiusapan si Chaoyang na mag-livestream ng 4 na oras. Upang kumita, napilitan siyang sumang-ayon na makipagtulungan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang boss ay isang matandang balahura na nananabik sa kagandahan ni Chaoyang. Sa panahon ng negosasyon, sinadya niyang hawakan siya. Hindi na nakapagpigil si Chaoyang at agad na inilantad ang kahayupan ng matandang lalaki. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi niya inaasahan na itatanggi ito ng kabilang panig. Nakatayo lang ako doon, wala akong ginagawa. Mayroon bang gumawa ng kahit ano? Mayroon bang gumawa ng kahit ano? Mayroon bang humawak ng kahit ano? Ang eksenang ito ay nagkataong nasaksihan ni Tusi na pumunta para mag-survey. Bilang isang profesional na mamumuhunan, mayroon siyang napakatalas na mata para sa mga tao. Kanina, idinikit niya ang buong katawan niya sa likod ko. Alam mo ba? Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng pinakamalaking brand, tataas ang iyong halaga. Upang makapasok sa industriyang ito, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga sikat na brand mo, tataas ang iyong kasikatan. Mula sa unang beses na nakita niya si Chaoyang, alam na ni Tusi na akma siya sa kanyang kumpanya. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang trabahong ito? Para sa akin, pansamantalang malulutas ng trabahong ito ang mga problemang pinansyal. Kung gusto mo pa ring ipagpatuloy ang trabahong ito, maaari kang pumunta sa address sa business card para hanapin ako. Kaya, iniwan ni Tusi ang kanyang business card at umalis. Hindi inaasahan ni Chaoyang na ang lalaking nasa harapan niya ay lubos na magpapabago ng kanyang kapalaran. Sa akin, hindi mangyayari ang nangyari kanina. Ito ang una kong pangako sa iyo. Ang babae ay dati ng isang prinsesa, ngunit dahil nilinlang ng iba ang kanyang ama, nawala ang lahat sa kanya sa isang gabi. Hindi niya kinaya ang shock at gustong tumalon mula sa gusali upang tapusin ang kanyang buhay. Nang malapit na siyang tumalon, isang tao ang lumitaw sa likuran niya at niyakap siya ng mahigpit. Ang sandaling ito ang nagpabago sa kanyang kapalaran. Lumalabas na itinago ng kanyang ama kay Jiang Hu na nagkaroon ng krisis sa ekonomiya ang kumpanya 1 taon na ang nakalipas. Nang bumalik siya sa bansa, saka lang niya nalaman ang katotohanan. Gustong gawin ni Jiang Hu ang isang bagay para sa kanyang ama at sa kumpanya. Kaya nagplano siya ng livestream na benta, hindi lang nakapasok sa hot search, kundi nagtala pa ng record sa kita. Akala niya matutulungan niya ang kumpanya na malampasan ang mahirap na panahon, ngunit hindi niya inaasahan na niloko ang proyekto na ininvest ng kanyang ama. Nahuli na si Shen Kui at nawala na ang kanyang pautang sa Kian. Hindi nakayanan ng kanyang ama ang pagkagulat at namatay dahil sa atake sa puso. Sa huli, naiwan si Jiang Hu na mag-isa na may malaking utang. Pinayuhan siya ng deputy manager na pumunta sa ibang bansa para magtago. Mas mabuting lumabas ka ng bansa para makaiwas. Nakabili na ako ng tiket para sa iyo. Ngunit kahit anong sabihin, ayaw pa rin umalis ni Jiang Hu. Gusto niyang manatili at tulungan ang kanyang ama na matupad ang kanyang huling hiling. Hindi niya maaaring hayaan na agawin ng iba ang kumpanya na kanyang pinaghirapan. Kahit na idineklara ng bangkarote ang kumpanya, hindi pa rin sumuko si Jiang Hu. Kahit mayroon lang siyang isang sinag ng pag-asa, nilapitan niya ang mga kaibigan ng kanyang ama para humingi ng tulong. Ngunit ang mga taong ito ay mga sakim lang sa sariling interes, hindi lang sila tumanggi na tumulong kundi nagsalita pa ng masasamang salita. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, o kung kulang ka sa pera para pumunta sa ibang bansa, hanapin mo lang kami, tutulungan ka namin lahat. Pero tungkol sa Free Unicorn, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Sa huli, si Van Thian lang ang pumayag na tulungan siya, ngunit hiningi niya na isuko ni Jiang Hu ang kanyang karapatan sa mana, dahil sa ganoong paraan lang maaaring ipagbili ang kumpanya sa subasta. Sa panahong iyon, gagastos siya para bilhin muli ang kumpanya. Gayunpaman, naisip ni Jiang Hu na wala siyang masyadong pera ngayon, kahit na matapos ang auction, hindi niya ito mabibili. Para maalis ang pag-aalala ni Jiang Hu, nangako sa kanya si Van Thian, Jiang Hu, lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Matagal nang matalik na magkaibigan ang tatay ko at ang tatay mo. Ang makita ang Free Unicorn na humantong sa ganito ngayon, masakit din sa amin ang tatay ko tulad mo.
Kung talagang itinuturing mo akong kaibigan, huwag na nating pag-usapan ang pansamantala. Pag-usapan natin ang pangmatagalan, iyon na ang sapat. Narinig ni Jiang Hu ang sinabi ni Van Thian at pinili siyang pagkatiwalaan. Ngunit hindi niya inaasahan na bitag lang pala ito ng kalaban. Mabilis na dumating ang araw ng auction. Ang kumpanya, na dating Japanese yens 100 milyon, ay umabot na sa mahigit Japanese yens 200 milyon. Nag-aalalang tiningnan ni Jiang Hu si Van Thian, takot na bilhin ng iba ang kumpanya. Ngunit ngayon ay lumampas na ito sa Japanese yens 200 milyon. Hindi makapagpasya si Van Thian at kinailangan niyang humingi ng payo sa kanyang ama. Pagkababa ng telepono, direkta siyang nag-alok ng Japanese yens 226 milyon. Pinagpawisan ng husto si Jiang Hu sa pag-aalala. Sa kabutihang palad, sa huli ay nabili pa rin ni Van Thian ang kumpanya. Nang tanungin siya ni Jiang Hu tungkol sa susunod na plano, agad na nagbago ang mukha ni Van Thian. Huwag kang mag-alala tungkol sa Free Unicorn. Magpapatuloy itong gumana ng normal. Susundin ko ang hiling ng iyong ama noong nabubuhay pa siya. Hindi ko basta-basta tatanggalin ang mga lumang manggagawa. Sa puntong ito, natuklasan ni Jiang Hu na niloko siya. Niloko mo ako. Anong integridad ang iniisip mo? Walang libreng tanghalian. Ito ang huling regalo ko sa iyo. Ngayon, kailangan mong makinig ng mabuti, at ang sumunod na tawag sa telepono ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Dahil hindi nakatanggap ng sahod ang mga manggagawa, direkta silang pumunta sa villa upang kunin ang mga mahahalagang bagay. Sa pinakahuling punto ng kawalan ng pag-asa, naalala ni Jiang Hu ang kanyang kababata. Ngunit sinabi ng kanyang madrasta na siya mismo ang sumira sa pamilya na ito. Siya ang nagpakilala sa iyong ama sa pautang ng Gihan. Hindi makapaniwala si Jiang Hu na ito ay totoo. Gusto niyang alamin ang katotohanan. Ang pagkuha ninyo ng pondo bago nangyari ang problema sa pautang ng Gihan, hindi mo sinabi sa tatay ko, di ba? Tama. Nang marinig mismo ni Jiang Hu ang pag-amin ni Gawi, galit niyang sinampal ito, at sa parehong oras, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Gabi na nang malasing si Jiang Hu at umakyat sa rooftop. Ito ang pag-aari ng kumpanya, at ito rin ang unang pabrika na itinayo ng kanyang ama. Sa pagkakita sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na nagtraidor sa kanya, wala nang sinuman si Jiang Hu na maaasahan sa mundong ito. Gusto niyang wakasan ang kanyang buhay dito. Sa sandaling ito, biglang mailumitaw na isang lalaki at iniligtas si Jiang Hu. Siya ay isang mamumuhunan na nagngangalang Tusi. Siya rin ang nagtayo ng pundasyon para sa pabrikang ito. Nagkataon lang na napadaan siya at iniligtas ang buhay ni Jiang Hu. Dahil sa takot na baka muli siyang gumawa ng kalokohan, umupo si Tusi sa tabi niya buong gabi. Matapos ang isang gabing pag-iisip, sa wakas ay luminaw ang isip ni Jiang Hu. Kailangan niyang pangalagaan ang huling mana ng kanyang ama. Nang ihanda na ang pagpapahayag ng resulta ng auction, dumating si Jiang Hu sa pinangyarihan at binili ito muli. Walang sinuman ang kailangang umalis. Binili ko na ang Dingyu. Bagaman pansamantalang napanatili ni Jiang Hu ang pabrika, lalo lamang siyang nagpapakita ng walang kabuluhan. Upang mabawi ang nalugi na pabrikang ito, ibinenta ni Jiang Hu ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya. Tinulungan din siya ng kanyang madrasta na tapusin ang mga formalidad. Matapos bayaran ang lahat ng halaga ng auction kay Dingyu, mayroon ka pang Japanese yens 6,730 sa iyong account. Ngayon, dumating si Jiang Hu sa pabrika upang hanapin si Tusi upang pag-usapan ang susunod na plano, ngunit hinarangan siya ng isang grupo ng mga tao sa pintuan. Ang kabilang panig ay ang supplier ng hilaw na materyales na dumating upang humingi ng bayad sa utang. Gusto mong tumakas sa utang, di ba? Naniniwala ka ba na mayroon akong daan-daang paraan para pagsisihan ka? Hindi, maliban kay Jiang Hu, kagat-kagatin mo silang lahat para sa akin. Hindi sa gusto kong takasan ang utang, ngunit ang inyong paraan ng paniningil ay mali. Talagang walang hiya. Kinailangan ni Jiang Hu na ibenta ang kanyang mga gamit para bayaran ang kanyang mga utang, ngunit hinamak siya ng kanyang mga matatalik na kaibigan. Napakasaklap ng sitwasyon mo ngayon. Nalulungkot kami na makita iyan. Hindi lamang nila nilalagay si Jiang Hu, kundi sinasadya pa nilang babaan ang presyo sa Japanese yens 3,000. Sapat na ba iyan? Ililipat ko sa WeChat. Pinag-uutusan pa nila siya na parang katulong. Ang hirap itali ng sapatos na ito. Itali mo nga para sa akin. Sa wakas ay nakita ni Jiang Hu ang totoong mukha ng kanyang matatalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi pa ito ang pinakamalungkot na bahagi. Umalis siya sa villa na kanyang tinitirhan sa loob ng 25 taon, dala ang kanyang bagahe patungo sa kanyang bagong tirahan. Ang lugar na ito ang tanging pagkakataon niya para magbago, at ito rin ang huling pag-asa na iniwan ng kanyang ama, isang pabrika na humaharap sa pagkalugi at may 4 na pumanggagawa. Nagpasya si Jiang Hu na matulog sa pabrika ng gabing iyon, ngunit pagpasok niya sa banyo, natakot siya sa nakita niya. Hindi niya nakayanan ang baho doon, kaya gusto niyang humanap ng tagapaglinis. Gayunpaman, napagtanto ni Jiang Hu na hindi na siya isang binibini, at sa huli ay nagpasya siyang itabi ang kanyang telepono. Ngayon, noodles lang sa cup ang kinakain niya, at sa pinakamababang punto niya, ang aso na lang niya ang kasama niya. Ganoon na lang, natulog si Jiang Hu sa dining room ng isang gabi.
Nang dumating siya sa pabrika kinabukasan, natuklasan niyang nawawala ang kanyang mga gamit. Lumabas na nang makita ng mga manggagawa sa pabrika na dumating siya, dinala nila ang kanyang bagahe sa opisina. Alam nilang mananatili si Jiang Hu doon sa hinaharap, kaya nilinis pa nila ang banyo at gumawa pa ng banyo para sa kanya. Ikaw lang ang gagamit ng lugar na ito. Hindi rin namin alam kung gaano kami katagal mananatili rito, ngunit habang nandito kami, aalagaan ka namin ng maayos para sa iyong lolo at ina. Lubos na naantig si Jiang Hu sa kanilang pagmamalasakit. Mula ngayon, ang opisina ang magiging tahanan ni Jiang Hu. Kinabukasan, dumating ang madrasta niya para hanapin si Jiang Hu at ibinigay sa kanya ang notebook ng kanyang ama. Iniwan ng iyong ama ang notebook na ito sa akin. Nasa loob ang personal na pera niya na ipinautang niya sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng iyon ay umabot sa mahigit 5 milyong. Nagbigay din ito ng bagong pag-asa kay Jiang Hu. Gayunpaman, ang mga pautang na ito ay walang mga kasunduan sa utang, na nangangahulugang ang mga utang na ito ay maituturing na nawala. Ngunit gusto pa rin ni Jiang Hu na subukan. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang pabrika. Gayunpaman, ang mga taong umutang ay napakawalang hiya at hindi umamin na umutang sila sa ama ni Jiang Hu. Sa ngayon, wala siyang pagpipilian kundi humanap ng ibang paraan. Nagpunta si Jiang Hu sa kanyang nagpapautang upang humingi ng tulong. Dati, pinautang ng tatay ko ang ilang tao. Kung matutulungan mo akong kolektahin ang mga ito, gaano man kalaki, uunahin kong bayaran ka. Pagkarinig nito, naramdaman ni Matandang Yang na pinapagawa lang siya ni Jiang Hu ng trabaho ng walang bayad, kaya agad siyang nagalit. Mukha ba akong tanga? Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Jiang Hu ngayon. Wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa, at kailangan pa niyang bayaran ang sahod ng 40 empleyado. Ngayon, hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para bayaran ang utang. Tinatakot mo ba ako? Negosasyon ang mas angkop na salita. Gusto ni Matandang Yang naturuan si Jiang Hu ng leksyon. Iniisip mo na wala akong paraan para parusahan ka, di ba? Para malaman niya kung ano ang respeto. Ngunit hindi inaasahan, tumakas agad si Jiang Hu. Nang makita ito ni Matandang Yang, mabilis siyang humabol. Pumayag siyang tulungan siya sa paniningil ng utang, ngunit kailangan ni Jiang Hu na tuparin ang kanyang pangako at bayaran muna sila pagkatapos. Kaya, dinala ni Jiang Hu si Matandang Yang upang maningil ng utang. At tama nga, ang mga walang hiyang tao ay hindi maaaring harapin ng marangal. Nakita lang ni Matandang Yang na kumuha siya ng isang banner na inihanda niya ng maaga. Natatakot ang kabilang panig na mawala ang lahat ng kanilang customer, kaya't masunurin silang nagbayad ng Japanese yens 100,000 sa kanila. Bagaman epektibo ang taktikang ito, gumagana lamang ito sa mga taong may maliit na utang. Kahapon lang ay binayaran ko ang interes sa bangko, at ngayon ay Japanese yens 8,600 na lamang ang natira sa aking card. Tungkol naman sa mga taong umutang ng daan-daang libo, hindi pa nga sila nakikita ni Jiang Hu. Sa puntong ito, nakaisip si Matandang Yang ng isang paraan. Nabalitaan niya na ang taong umutang ay nag-host ng isang party para sa mga importanteng customer. Kaya, dinala niya si Jiang Hu sa isang 5-star hotel. Pagdating ni Matandang Yang, sinabi niya agad sa staff na dalhin ang alak sa A-room. Pinasok sila ng serbidor sa C-room, ngunit hindi sila kilala ni Eng Ali. Kaya, tinulungan siya ni Matandang Yang na alalahanin ang nagpapautang na si Jiang Qisheng, hindi mo ba naaalala? Noong buhay pa ang aking ama, pinahiram kanya ng 3 milyon. Nang malaman na si Jiang Hu ay anak ng nagpapautang, hindi natakot si Eng Ili, gusto pa nga niyang ipatawag ang pulis para arestuhin sila. Dahil walang ebidensya si Jiang Hu na hiniram niya ang pera sa kanyang ama, wala siyang magawa ngayon. Sa puntong ito, dinala ng tauhan ang alak. Hinawakan ni Matandang Yang ang bote at sinabing, ang bote ng alak na ito ang interes sa perang hiniram mo noon. Ang kilos na ito ay nagpagalit kay Eng Ili. Naglabas lang siya ng galit sa serbidor, pinaalam ko sa iyo na hindi ako magbabayad. Kahit hindi sila nakasingil ng utang ngayon, buti na lang at hindi na sayang ang kanilang pagod. Nang gabing iyon, malungkot na bumalik si Jiang Hu sa pabrika. Hindi niya inaasahan na naghihintay pa rin sa kanya si Tito Zhang. Nakita ng lahat na abala si Jiang Hu sa labas buong araw at wala siyang sasakyan, kaya nagtulungan silang mag-ipon ng pera para bilhan siya ng dekuryenteng sasakyan. Ngunit hindi talaga marunong magmaneho si Jiang Hu. Dati, tuwing lumalabas siya, sumasakay siya sa kotse. Ngunit ngayon nagbago ang panahon. Kailangang ibenta ni Jiang Hu ang lahat para lang mapanatili ang pabrika. Ngayon, kailangan niyang tanggapin na siya ay isang ordinaryong tao. Kahit na paulit-ulit siyang bumagsak habang nagmamaneho ng dekuryenteng sasakyan, matapang pa rin siyang bumangon. Para sa isang taong lumaki sa karangyaan tulad ni Jiang Hu, malinaw na ito ay pisikal at mental na pahirap. Walang magawa siyang bumagsak sa sahig at humagulgol. Nakita ng aso ang kalungkutan ng kanyang amo at lumapit din upang aliwin siya. Gayunpaman, dumating pa rin ang bangungot. Dahil lampas na sa takdang petsa ng pagbabayad ng upa sa pabrika, dumating si Tusi, kinatawan ng kumpanya, upang paalisin si Jiang Hu. Ngayon ang huling araw ng 1-0 araw na palugit. Hindi ba dapat ay ilipat mo na ang makina at mga manggagawa mula rito? Ano, Tusi, tama na. Nakikipagtalo si Tusi kay Jiang Hu, ngunit nang makita niya ang mabangis na aso sa silid, agad siyang natakot.
Iniwan niya ang kanyang assistant na mag-isa upang ayusin ang problema. Nakakagat ba ang aso mo? Pagkalabas ni Tusi, hinabol siya ni Jiang Hu gamit ang dikuryenteng sasakyan. Hindi inaasahan ni Tusi na bigla siyang lumabas, kaya direkta siyang nabangga. Nagmamadaling bumaba si Tusi at gustong dalhin si Jiang Hu sa ospital. Ngunit pinagalitan siya nito, marunong ka bang magmaneho? Kung hindi, huwag ka nang magmaneho pa. Pasensya na, nakakahiya. Tapos na ba ang problema sa paghingi ng tawad? Nang makita na galit pa rin si Jiang Hu, hindi rin alam ni Tusi ang gagawin. Napilitan siyang sabihin na papalitan niya ng ibang sasakyan. Hindi inaasahan ni Tusi na lalo pang nagalit si Jiang Hu nang marinig niya iyon, hindi lahat ng bagay ay malulutas ng pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Hoy, bakit ganyan ang ugali mo? Ikaw ang nagmamaneho nang hindi tumitingin sa kalsada. Inawanan na ni Tusi ang pakikipagtalo kay Jiang Hu, kaya sinabi niyang hintayin na lang ang pulis na mag-asikaso. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Jiang Hu at hinila si Tusi pababa ng sasakyan. Tuluyang bumagsak si Jiang Hu at humagulgol. Pagkatapos siyang aliwin, nagmagandang loob pa rin si Tu, sinapayuhan siyang ibenta na ang pabrika sa lalong madaling panahon. Ang pagpigil sa karagdagang pagkalugi ang pinakamainam na opsyon. Dahil huminto na sa operasyon ang pabrika ng mahigit 3 buwan, walang magawa ang mga manggagawa buong araw. Kaya, nagtatago na lang sila sa loob at naglalaro ng baraha para magpalipas ng oras. Ngunit ngayon, 3 buwan na silang hindi nababayaran, kaya hindi na rin sila mapakali. Sa puntong ito, may mga manggagawa na ang nagsimulang maghanap ng bagong trabaho, ngunit naniniwala si Tito Zhang na hindi ito dapat gawin. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Jiang Hu kung paano ililigtas ang pabrika. Nagkataon na narinig ito ni Jiang Hu habang dumadaan siya. Ayaw niyang bigin ang mga manggagawa na nagtitiwala sa kanya. Gusto ni Jiang Hu na ilabas niya ang lahat ng pera sa card at bayaran sila. Ngunit naisip niya na huminto na sa operasyon ang pabrika, kaya natural lang na hindi sila bayaran. Bukod pa rito, kailangan pa nilang magbayad ng upa para sa bagong pabrika. Ngunit hindi maaaring biguin ni Jiang Hu ang mga manggagawa. Sa pagkakataong ito, nang mangyari ang insidente sa Dunyo, nanatili pa rin sila rito, at iyon ay dahil sa paggalang nila sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama, walang utang na masama kaysa sa utang sa sahod ng manggagawa. Nang makita ng tiyuhin na hindi niya kayang pigilan, sumuko na lang siya. Pinayuhan pa rin niya si Jiang Hu na ibenta ang pabrika para magkaroon siya ng sapat na pera para makapamuhay sa ibang bansa. Gayunpaman, matatag pa ring ayaw ibenta ni Jiang Hu ang pabrika. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang protektahan ito. Nagdesisyon na ako, mananatili si Dunyo dito at hindi lilipat kahit saan. Gusto ni Jiang Hu na gamitin ang taktika ng paggawa ng pera mula sa wala, kahit na wala na siyang isang kusing. Ngunit matigas pa rin siyang gustong upahan ang pabrika sa halagang daan-daang libo. Bigyan mo ako ng 1 taon. May babalik ko sa iyo ang kapital at interes sa pinakamataas na rate ng interes ng bangko para sa mga produkto ng pananalapi. Upang maiwasan ang problema, sinadya ni Tusi na magbigay ng kondisyon upang makita ni Jiang Hu na mahirap itong tanggapin at sumuko na lang. Hiningi niya na ibenta ni Jiang Hu ang 20,000 pares ng sapatos sa pabrika. Ito lang ang kondisyon para makatrabaho siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 1 linggo, natapos na ni Jiang Hu ang gawain. Gayunpaman, nang masaya siyang dumating upang hanapin si Tusi para pumirma ng kontrata, bigla itong nagbago ng isip at inakalang niloloko siya. Dahil ibinenta ni Jiang Hu ang lahat ng 20,000 pares ng sapatos sa kanyang tiyuhin. Ang matalino niyang galaw na ito ay nagpatawa at nagpaiyak kay Tusi. Ang mga babae, ang pag-iyak, pagiging mapanira, at pananakot ay lahat ng trick. Hanggat nabibenta ko ang 20,000 pares ng sapatos, ipapaupa mo sa akin ang pabrika ayon sa kondisyon na ibinigay ko. Ngunit para bilhin ng tiyuhin mong si Pei Siyuan ang lahat ng 20,000 pares ng sapatos, hindi ba naman unfair sa akin iyon? Malinaw na ako ang niloko. Ngunit hindi inaasahan ni Jiang Hu na naghanda na siya ng maaga. Nakita niya lang na ipinakita niya kay Tusi ang video. Hindi kita niloloko. Hanggat mabenta mo ang 20,000 pares ng sapatos sa pabrika, ipapaupa ko sa iyo ang pabrika. Kung hindi tutuparin ni Tusi ang kanyang pangako, ipopost ni Jiang Hu ang video online. Ang mga mamumuhunan na may posisyon tulad niya ang pinakakinatatakutan ay mawalan ng reputasyon. Ngunit hindi inaasahan ni Jiang Hu na minamaliit niya ang kakayahan ni Tusi. Kung gusto mong i-post mo. Hindi ka ba nagmamalasakit? Marami pa akong ibang larawan sa aking telepono. Padadala ko sa iyo. Kung i-post mo, kailangan mong i-post lahat para madaling makapasok sa hot search. Pinaparamdam mo sa akin na ang pananakot ko ay isang biro. Sa pagkakataong ito, hindi lang hindi nakapirma ng kontrata si Jiang Hu, kundi ininsulto pa siya ni Tusi sa harap niya. Ikaw ay isang matalinong tao, ngunit napakabobo ng iyong ginawa. Galit na tumayo siya at umalis, ngunit pagkalabas pa lang niya ng pinto ay hinarang na siya ni Tusi. Hindi inaasahan na pumayag si Tusi na paupahan kay Jiang Hu ang pabrika. Ngunit ang isang negosyante ay laging inuuna ang interes. Hiniling niya kay Jiang Hu na patunayan ang kanyang kakayahan. Bigyan mo ako ng plano para buhayin si Dunyo, pagkatapos ay pag-usapan natin. Pagka-uwi, nagsimula si Jiang Hu sa paghahanda. Nag-post lang siya ng status sa Weibo at hindi inaasahang nakakuha ng atensyon mula sa online community. Sa loob lang ng 1 gabi, naging hot search ito.
Ang sapatos ng kanyang pabrika ay lokal na produkto mula noong dekada 1970. Nakaantig ito sa damdamin ng nakaraang henerasyon na nakaramdam din ng panghihinayang para sa napakagandang brand na ito. Hindi lang maganda ang kalidad ng sapatos kundi mura pa ang presyo. Nagtanungan ng online community kung saan mabibili ang sapatos na nagbigay rin kay Jiang Hu ng dagdag na motibasyon upang muling buhayin si Dunyu. Mabilis siyang nagdala ng plano upang hanapin si Tusi, ngunit sinabi nitong malapit na siyang mag-meeting kaya tumanggi siyang makipagkita. Nalaman na kani-kanina lang nakipagpulong si Tusi para sa isang posibleng partnership, ngunit bigla siyang pinalayas ng kabilang panig. Wala nang magawa si Jiang Hu kundi umupo at hintayin siyang matapos ang trabaho. Naghintay siya hanggang hating gabi. Umayag si Tusi na bigyan si Jiang Hu ng 15 minuto para magpresenta. Ngunit matapos niyang tingnan, hindi siya nasisiyahan. Dahil wala na siyang kuponan, walang sales channel si Jiang Hu at ang mga produkto niya ay virtual pa. Malinaw na gusto niya ng paggawa ng pera mula sa wala. Ipinaliwanag ni Jiang Hu na kung paupahan siya ng pabrika ngayon, makakabuo siya ng kuponan at makakapagsimula ng produksyon. Bukod pa rito, mayroon pa ring 40 na bihasang manggagawa doon. Hahanap din si Jiang Hu ng taong mamamahala sa kuponan. Sinabi ni Tusi na kailangan niyang bumuo ng kuponan sa loob ng isang buwan at magbenta ng 20,000 pares ng sapatos na nasa inventaryo para makita niya ang kanilang matatag na channel ng pamamahagi. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang talagang ibenta at hindi maglaro ng mga trick. Gayunpaman, nakipag-ugnayan si Jiang Hu sa mga dating kasosyo ng kanyang ama, ngunit walang pumayag na makipagtulungan. Sa ngayon, kailangan munang bumuo ng kuponan si Jiang Hu. Gusto niyang ibalik ang mga tao mula sa dating kumpanya ng kanyang ama. Naghanda si Jiang Hu na anyayahan silang kumain sa labas at sinabi pa sa kanyang tiyuhin na magdala ng ilang bote ng mautay. Ngunit nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, nagkunwari siyang hindi niya narinig. Bakit maalat ang pagkain? Maalat nga, sabihin mo sa kusinero. Napakabilis na dumating ang araw ng pagpupulong. Hindi inaasahan na nag-iisa lang ang dumating na marketing director. Gayunpaman, hindi siya dumating upang sumali sa koponan. Kung wala si Chairman Jiang, sa totoo lang, wala silang tiwala sa iyo. Payo ko, huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Hindi na matiis ng tiyuhin ang sitwasyon at direktang sumingit. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung hindi, huwag. Bakit ka pa nagsasalita ng kung ano-ano? Hoy, huwag mong inumin yan. Aking alak yan, ilapag mo. Gumasto si Jiang Hu ng 5 milyon fest para mabawi ang pabrika ng sapatos. Malapit na itong malugi dahil lang sa ito ang pamanang pinaghihirapan ng kanyang ama noong buhay pa ito. Para magpatuloy ang operasyon ng pabrika ng sapatos, pumayag si Jiang Hu sa mga kahilingan ng kasosyo. Ibenta ang lahat ng 20,000 pares ng imbak na sapatos sa loob ng isang buwan. Mula noon, araw-araw ay pumupunta si Jiang Hu sa plaza sa takdang oras. Ang mga matatanda rito ay lahat ng potensyal na customer. Marami na ang nabibentahan niya sa mga taong ito. Sa totoo lang, ang tunay na target ni Jiang Hu ay ang matandang lalaki na nangunguna. Dahil 35 taon na ang nakalipas, siya ang pinakamalaking customer ng pabrika ng sapatos. Bagaman retirado na si Enif Du ngayon, hawak pa rin niya ang maraming sales channels. Balak ni Jiang Hu na lapitan siya at sinabing bibisitahin niya ang isang dating customer. Espesyal pa siyang nagdala ng regalo para kay Enif Du. Nakita agad ng kabilang panig ang layunin ni Jiang Hu, Fazenda Santa Ins na kape, $50 isang kilo. Hindi kailanman gumastos ng ganoon kalaki ang Dunyu para sa mga regalo sa customer. Ngunit hindi inaasahan ni Jiang Hu na pagkatapos tanggapin ang regalo, umalis agad si Enif Du. Sinabi pa niya na kapag nabenta na niya ang natitirang stock na ito, hindi na siya kukuha ng sapatos mula sa kanilang pabrika. Wala nang magawa si Jiang Hu kundi banggitin ang kanyang ama, umaasang tutulungan siya nito dahil sa kanilang dating relasyon. Ngunit sino ang mag-aakala na nang marinig iyon ng kabilang panig, bigla itong lalong nagalit. Hindi na kami nag-ugnayan ng mahigit 10 taon. At ngayon, lalong hindi na kami pwedeng mag-ugnayan. Ayos lang. Maaari tayong magkaayos ulit. Sa susunod, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Nagkataon naman na sira ang portable speaker ni Enif Du at kailangan niya ng taong magkukumpuni. Sa ganoong paraan, umayag si Jiang Hu na tulungan siya. Ngunit walang nakakaalam kung paano kumpunihin ang ganitong klase ng portable speaker mula pa noong dekada 70. Ngayon, ang pangunahing gawain ni Jiang Hu ay dalhin ang speaker sa iba't ibang lugar para maghanap ng magkukumpuni. Gayunpaman, walang makakakumpuni ng lumang bagay na ito. Ngayon, nagkataon na dumaan si Tusi sa pabrika at nakasalubong si Jiang Hu. Nakita niya itong daladala ang speaker sa iba't ibang lugar. Nagulat din siya. Ikaw ba ay masyadong malaya ngayon at may oras pang makinig ng musika? Lampas na sa oras ng trabaho. 1 minuto na lang, mag-aanim na. Mayroon ka pang 24 oras, 6 na araw, at 1 minuto para tuparin ang iyong pangako. Sana ay pahalagahan mo ang bawat minuto. Alam ko, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang 20,000 peres, hintayin mo lang at tingnan. Pagkatapos makita ang kotse ni Tusi, biglang may naisip si Jiang Hu. Pahiram ng kotse mo, ha? Kinabukasan, pagdating ni Tusi para kunin ang kotse, agad siyang natigilan.
Nakita niya na punong-puno ng makukulay na portable speakers ang trunk ng kotse. Si Ennis Du ay naging pinakagwapong lalaki doon. At labis siyang nagalak sa harap ng kanyang kaaway. Dahil dito, nagkaroon siya ng ibang pananaw kay Jiang Hu. May kakayahan kang pag-usapan ng mas detalyado ang pagbebenta ng sapatos sa pabrika, di ba? Kinabukasan, dumating si Ennis Du gaya ng napagkasunduan. Inakala ni Jiang Hu na sa tulong niya, mabilis na mabebenta ang 20,000 pares ng sapatos. Ngunit hindi inaasahan na humingi ang kabilang panig ng 200,000 para sa public relations fees. Sinabi niya na kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga distribution channel. Para sa mahirap na tulad ni Jiang Hu, napakahirap nito. Pinayuhan siya ni Matandang Yang na huwag magmadali at gumawa ng mapanganib na desisyon. Gusto niyang i-post ni Jiang Hu ang sapatos para ibenta sa kanyang website. Ibenta ko. Ilalagay ko ang sapatos ni Dun Yu sa Journey to the West at ibenta. Ilalagay ko ito sa homepage. Jiang Hu, nag-aalala na wala siyang pambayad sa operating fee. Ngunit sinabi ni Matandang Yang na hintayin na lang muna niya na magkaroon siya ng pera. Bagaman na-post na ang sapatos sa homepage, hindi pa rin maganda ang benta, nasa 1,000 pares lang. 9 na araw na lang ang natitira. Habang hindi alam ni Jiang Hu ang gagawin, biglang narinig niya ang sinabi ni Matandang Yang, bumili ng isang kahon, may libreng isang bote ng bagong produkto. Biglang may naisip si Jiang Hu, naisip ko na. Kung hindi nabenta ang sapatos, kung ibibigay ko, may kukuha di ba? Para maibenta ang 20,000 pares ng sapatos sa loob ng isang buwan, nagpa siya si Jiang Hu na ibigay ang lahat ng libre. Kung hindi nabenta ang sapatos, kung ibibigay ko, may kukuha di ba? Bumili ng isang pares ng eco-friendly na medyas na anti-amoy sa halagang 58 res. Bumili ng isang pares ng eco-friendly na medyas na anti-amoy sa halagang 58 res. At makakuha ng libreng pares ng Dun Yu na sapatos na nagkakahalaga ng 79 res. Sa pagbebenta ng isang pares ng medyas, kumikita ka ng 58 res. Kung ibabawas ang isa 0 resbi na puhunan para sa medyas at 20 resbi na puhunan para sa sapatos, at ibabawas pa ang 5 resbi na labor cost para sa bawat pares ng medyas at sapatos, kahit libre ang sapatos, kumikita pa rin ako ng 23 resbi. Hindi ba magandang negosyo ito? Ngunit ang gasto sa pagbubukas ng sales channel ay 200,000 resbi. Hindi kayang gastusan ni Jiang Hu ang ganoon kalaking halaga. Nang hindi niya alam ang gagawin, sinabi ni Matandang Yang na may makakatulong sa kanya. Kaya, umasa si Jiang Hu at hinanap si Aling Song. Si Aling Song ay dating napaka-impluwensya sa mundo ng fashion. Maraming sales channel si Aling Song. Hindi pa nakakapagsalita si Jiang Hu, agad na siyang pumayat. Dahil noong taon na iyon, may utang na loob sa kanya ang mga magulang ni Jiang Hu, lalo na ang kanyang ina. Tiyak na matutuwa si Aling Song na makita siyang muling bumubuhay kay Dun Yu. Hindi inaasahan ni Jiang Hu na sa pinakamahirap na sandali, tutulungan pa rin siya ng matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. Napakabilis, lumabas na ang tatak ng sapatos ni Jiang Hu sa mga supermarket. Bumili ng isang pares ng medyas sa halagang 58 resbi at makakuha ng libreng sapatos na nagkakahalaga ng 79 resbi. Sino ang makakatanggi sa ganitong kaakit-akit na alok? Mabilis na naakit ang mga dumadaan. Sa loob lang ng 20 araw, naibenta na ang 17,000 pares. Ngunit hindi pa rin ganap na masaya si Jiang Hu dahil kulang pa ng 3,000 pares para makamit ang layunin. Ngunit ngayon, wala nang 2 araw na natitira. Nagpa siya si Jiang Hu na sumugal. Kinagabihan, humingi siya ng tulong kay Titus Hang. Naisip na ni Jiang Hu ang paraan para maibenta ang 2,000 pares ng sapatos. Kinabukasan, sinadya ni Jiang Hu na harangin si Tu Si sa parking lot dahil gusto niyang sumama sa kanya sa company outing. Ngunit pinaalalahanan pa rin siya ni Tu Si na isang araw na lang ang nalalabi. Hindi kayang maibenta ni Jiang Hu ang 3,000 pares. Hindi niya inaasahan na may kumpiyansa itong sinabi. Alam kong mayroon pa akong 11 oras at 23 minuto mula ngayon hanggang bukas para tapusin ang gawain na ibinigay mo. Kaya, mula ngayon, pahahalagahan ko ang bawat segundo at minuto. Nagdulot ito ng matinding kuryosidad kay Tu Si. Kaya, pumayag siyang isama siya sa outing. Tulad ng inaasahan, may layunin si Jiang Hu sa pagpunta niya. Binigyan niya ang bawat investor doon ng isang pares ng sapatos, at sinabi pa niya ang eksaktong sukat ng sapatos ng bawat isa. Ang ginawa ni Jiang Hu ay nagbigay sa lahat ng ibang pananaw sa kanya. Unti-unting tinanggap din ng mga investor ang babaeng ito. Pagkatapos, sinamantala ni Jiang Hu ang pagkakataon upang ipakilala ang produkto. Bilang isang miyembro na malapit nang sumali sa malaking pamilya ng baoksing na ito, nais kong kumatawan sa Dun Yu shoes ko, Daddy, at batiin kayong lahat. Nagpa siya akong gamitin ang limitadong edisyon ng Dun Yu bilang modelo para sa aming corporate shoes. Ang presyo para sa internal na kumpanya ay 50 res. Kasabay nito, inikayat niya ang mga investor na bumili ng sapatos para sa kanilang mga manggagawa. Nang makita ang ganitong kaakit-akit na presyo at ang posibilidad na magkaroon ng customized corporate shoes, nag-unahan ang lahat sa pag-order. Sa ganitong paraan, matagumpay na naibenta ni Jiang Hu ang 3,000 pares ng sapatos. Tinupad din ni Tu Si ang kanyang pangako at binigyan siya ng pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan na hihingi ito ng pagbili ng shares.
Maaari kong ipagpaliban ang upa na 3 milyon sa loob ng 2 taon kapalit ng 70% na shares ng Dunyo. Ito rin ang tanging kondisyon para mailigtas ang pabrika ng sapatos na malapit ng malugi. Sa totoo lang, hindi naman talaga interesado si Tusi sa mga investment na hindi kumikita ng pera at posibleng malugi pa. Ngunit si Tusi ay may matalas na mata. Hindi siya namumuhunan sa proyekto kundi sa tao. Ang labis na pambubuli na ito ay nagpagalit kay Jiang Hu. Umalis siya nang walang imik. Pagbalik niya sa pabrika, matagal siyang nag-isip. Nang makita ni Jiang Hu na malapit nang masira ang pinaghirapan ng kanyang ama, labis siyang nanisi sa sarili. Para protektahan ang lugar na ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik kay Tusi para makipagnegosasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal na siyang naghihintay doon. 3 milyon kapalit ng 45% ng shares. Wala na tayong pag-uusapan pa. Hanggat may negosyo, may pag-usapan pa. Gumastos ka ng 5 milyon para bilhin ang lahat ng shares ng Dunyo, pero gusto mong gamitin ko ang 3 milyon para sa 45% ng shares. Malinaw na walang gustong gumawa ng ganitong transaksyon na lugi. Magkano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 51%. Kung gayon, makukuha ni Tusi ang kontrol. Sa pagkakataong ito, kailangan ng makipagkompromiso ni Jiang Hu. Ngunit hindi alam ni Jiang Hu na, ang layunin ng unti-unting paggawa nito ay upang matulungan siya na mabilis na makabalik sa operasyon ang pabrika. Kahapon, ang Baohang Investment ay naging shareholder ng Tengyu. Nang malaman nating may malaking kumpanya na sumusuporta sa atin, masayang pumalakpak ang lahat. Bagaman nakatanggap ng pamumuhunan mula kay Tusi, ang Tengyu ay isa pa ring workshop lamang. Masyadong kakaunti ang mga order at hindi sapat para sa produksyon. Upang magpatuloy na mabuhay, dapat itong magbago. Dapat munang buuin ang sariling Team 5, ngunit ang mahahalagang posisyon ay wala pang nakikitang angkop na tao. Ngayon, nagpunta si Tusi sa pabrika upang kausapin si Jiang Hu, ngunit nakita niyang bukas ang pinto, wala man lang gwardiya, at ang mga manggagawa ay naglalaro ng baraha. Dahil dito, nagduda si Tusi sa kakayahan ni Jiang Hu sa pamamahala. Ngayon, higit sa kalahating buwan nang tumatakbo ang pabrika, ngunit tamad pa rin ang mga manggagawa. Naglalaro pa rin sila ng baraha sa oras ng trabaho. Ang problema sa pagbebenta ay mas malinaw pa. Isa-isa ko itong inaasikaso. Kung gayon, masyado kang mabagal. Sa ganito kababang rate ng pagpapatupad, paano ako magkakaroon ng tiwala sa iyo? Pagkaalis ni Tusi, nagdala ng masamang balita ang stepmother. Pagkatapos magbayad ng upa sa pabrika, wala na silang masyadong pera. Kung wala pa ring mga order, titigil ang operasyon. Walang nagawa si Jiang Hu kundi kausapin ang kanyang kalaban. Gusto niyang gumawa ng mga produkto para sa Free Unicorn. Hindi inaasahan, labis ang pang-aapi ni Zhang Wanxian. Gusto niyang babaan pa ni Jiang Hu ang presyo ng 20%, ngunit tiniyak niya na kada buwan ay mag-order siya ng 100,000 pares. Nagalit si Jiang Hu nang marinig ito. Zhang Wanxian, 28 dito ay presyong dehado na dahil sa pagtaas ng presyo ng hilaw na materyales. Naku, may presyon ka pala. Alam ni Wanxian na wala nang atrasan si Jiang Hu ngayon. Kung hindi niya tatanggapin ang order na ito, titigil ang operasyon ng pabrika. Maaari akong maghanap ng pabrika sa Timog Silangang Asya. Mayroong suportang pulisiya doon at mas mura ang presyo ng paggawa. Kung gayon, hindi na natin kailangan pang pag-usapan. Galit na tumalikod si Jiang Hu at umalis. Pagkalabas niya ng pinto, nakatanggap siya ng tawag. Nalaman pala na si Tusi ay lumapit na sa profesional na operating team ng Team 5. Ang kabilang partido ay hindi lamang may matatag na channel sa pagbebenta, kundi pati na rin isang top-notch design team ng Team 5. Pakiramdam ni Jiang Hu na sinasadya si Tusi na magmayabang para galitin siya. Tusi, hindi ka na makapaghintay ng 1 quarter pa? Gusto mo na akong palitan agad, di ba? Nakita ni Tusi na mali ang pagkakaintindi ni Jiang Hu sa kanya at walang magawa, kaya nagpalit na lang siya ng paksa. Ngayon ay lampas na sa oras ng trabaho, kumain muna tayo. Ngunit wala sa mood si Jiang Hu ngayon, kaya naghanap siya ng dahilan para umalis muna. Pagkalabas niya ng pinto, agad siyang tumawag kay Wantian. 22 yuan, hindi bababa sa 100,000 peres ng sapatos bawat buwan. Ngunit mayroon ding kondisyon si Jiang Hu. Kailangan itong magbayad ng 50% na down payment at ang balanse ay babayaran pagkatapos ng 5 araw ng pagtanggap ng mga kalakal. Matapos marinig ang ganoong murang presyo, masayang pumayag si Wantian. Ano ang nilalaro mo? Ano ang nilalaro mo? Araw-araw ay naglalaro ng baraha ang supervisor habang nasa trabaho, ngunit si Jiang Hu ay hindi siya kayang paalisin dahil kalahati ng mga manggagawa dito ay galing sa kanya. Ngunit hindi matanggap ni Jiang Hu ang ganitong pag-ugali, kaya agad siyang nagdeklara ng pagpapaalis sa harap ng lahat. Nagkataon na nakita ni Jiang Hu ang eksenang ito. Hindi lang niya hindi pinatalsik ang supervisor, bagkus ay pinayapa pa niya ito. Pagkarinig sa sinabi ni Jiang Hu, huminahon ang supervisor. Ngunit pagdating pa lang niya sa kanyang silid, sinigawan na siya ng kanyang tiyuhin. Sa harap ng napakaraming tao, pinigilan mo pa rin siya. Ngayon, wala nang saysay ang mga salita mo, di ba? Ngunit sinabi ni Jiang Hu na matagal ng empleyado si Liu Jun at hindi niya ito kayang ipahiya sa harap ng lahat.
Pinagalitan pa nga niya ang kanyang tiyuhin sa pagiging labis na sukdulan at sa paggawa ng isang maliit na bagay na nagdulot ng gulo sa buong pabrika. Nang makita na kinakampihan ni Jiang Hu ang isang tagalabas, labis siyang nagalit kaya agad niyang ipinahayag. Ngayon, kung mananatili pa rin si Liu Jun sa workshop, hindi na ako babalik. Panatilihin mo siya. Panatilihin mo ang nakakalaso na taong iyon. Nang makita niyang umalis ang tiyuhin ni Jiang Hu, nagbuni si Liu Jun, iniisip na wala nang sinuman ang mga ngahas na kalabanin siya. Ngunit hindi inaasahan, ang magagandang araw ay magtatapos na. Tanghali, ipinahayag ni Jiang Hu ang dalawang mahalagang bagay. Ang unang bagay ay ang mga resibo ng papasok at palabas na materyales ay dapat munang aprubahan ng Departamento ng Pananalapi bago ipasa. Ang pangalawang bagay ay ang pagtatalaga kay Tito Sang bilang Vice Factory Manager. Pagkatapos nito, ang mga order ng produksyon ay pipirmahan na niya. Galit na galit si Liu Jun nang marinig ito. Malinaw na kinokontrol nito ang kanyang mga karapatan. Galit na bumalik si Liu Jun sa kanyang silid at nagsimulang magreklamo tungkol sa kakayahan ni Jiang Hu sa pamamahala, sinabing paunti ng paunti ang mga order at kung magpapatuloy ito, wala nang pambayad ng sweldo. Pinayuhan din niya ang lahat na maghanap ng ibang pabrika. Sinabi ni Liu Jun na kilala niya ang isang pabrika na hindi lang maganda ang benepisyo, kundi magaan din ang trabaho. Kung pumayag sila, maaari silang sumama sa kanya. Habang nagsasalita, iginuhit niya ang isang magandang kinabukasan para sa kanyang mga kasamahan. Ang isang malaking pabrika na tulad nito ay dapat magkaroon ng higit sa 1,000,000 na order bawat buwan. Sa iyong kasanayan at pagganap, Huang Xiaolin, sa tingin ko ay makakakuha ka ng hindi bababa sa 3 beses ang iyong kinikita bawat buwan. Tila hindi rin naman iyon kalakihan. Sinabi rin niya na dadalhin niya sila palabas sa gabi upang kumita ng pera. Kinagabihan, nakatanggap si Jiang Hu ng isang emergency call. Nalaman pala na kakadiscover lang ni Xiao unang kakaibang kilos ni Liu Jun, lihim siyang nagmamaneho papasok sa pabrika habang nagpapatrolya ang gwardiya. Sa oras na ito, ipinasok ni Liu Jun ang sasakyan. Sinabi ni Xiao Wu kay Jiang Hu na lihim na obserbahan ang mga tao. Parating na si matandang Yang at hawak niya ang susi. Hindi makakalabas si Liu Jun, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin niya ang plaka ng sasakyan at iskan ito sa harapan ng hadlang para bumukas. Nang makita na tatakas na si Liu Jun, agad na tinawag siya ni Jiang Hu nang walang pag-aalinlangan. Ginoong Liu, lumalabas ka pa rin sa ganitong oras ng gabi. Nakita ni Liu Jun na nabunyag ang bagay, ngunit hindi siya natakot dahil dalawa lang sila ni Jiang Hu at hindi niya sila matatalo. Gusto ni Jiang Hu na makita kung ano ang nasa loob ng sasakyan, ngunit itinulak siya ni Liu Jun, ngumiti siya at sinabing basura lang ang nasa loob ng pabrika. Kung gusto ko pa ring tingnan, ayokong makita mo. Mahirap ang lahat, pipikit na lang ako at lalampas din yan. Pagkatapos niyang magsalita, sinugod agad ni Liu Jun palabas. Sa sandaling iyon, dumating si matandang Yang kasama ang kanyang mga tauhan at agad silang kinontrol. Alam ni Liu Jun na nagkasala siya, kaya agad siyang nagmakaawa kay Jiang Hu na maging maluwag sa kanya. Nagpanggap pa siyang kaawa-awa, mayroon pa akong anak na lalaki na may cerebral palsy na kailangan kong alagaan. Ang buong pamilya ay umaasa lang sa akin para kumita ng pera. Para sa ganitong uri ng salot sa pabrika, matagal nang gustong paalisin ni Jiang Hu si Liu Jun ngayon, pagkakataon na ito para kusang loob siyang magbitiw. Bago bukas, kailangan mo nang umalis sa Tengyu. Salamat. Hindi inaasahan, kinabukasan, isang grupo ng mga manggagawa ang nagpilit na magbitiw. Lahat sila ay kamag-anak ni Liu Jun. Hindi rin sila pinigilan ni Jiang Hu, ngunit naniniwala ang stepmother na ang kakulangan ng mga manggagawa ay makakaapekto sa pag-usad ng produksyon ng pabrika. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jiang Hu. Ngayon, ibinalik siya ni Tusi sa workshop at nakita niyang nag-overtime si Tito Hang at ang mga manggagawa. Pinagsama-sama ko ang mga kapatid para mag-overtime. Makakasiguro ka na maihahatid ang batch na ito sa tamang oras. Kaming mga matatanda, hindi kami magpapatalo sa mga kabataan sa trabaho. Ipagkatiwala mo na sa amin ang produksyon sa hinaharap, Boss Jiang. Sa pinakamahirap na panahon, hindi mo pa rin kami nakalimutang swelduhan. Maganda ang kalidad ng pagkain at tirahan. Hindi kami aalis. Tama, hindi kami aalis. Nang marinig ito, naramdaman ni Jiang Hu ang labis na init sa kanyang puso. Ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit nang lumabas siya, hindi na napigilan ni Jiang Hu ang sarili. Ngayon, mahigit kalahati na ng mga manggagawa ang umalis sa workshop. Bagaman nag-o-overtime silang lahat, kung magpapatuloy ito, walang sinuman ang makakatagal. Patuloy pa rin nang hihikayat ng tao si Liu Jun, ang galing mo sa teknik. Dagdag na 300 yuan, walang problema. Halika na! Patuloy na nang hihikayat ng tao si Liu Jun mula nang umalis siya sa trabaho. Ngayon, mahigit 30 pang tao ang nagbitiw. Nagkataon naman na bumalik si Tito Hang sa oras na ito, ngunit hindi rin niya sila pinigilan. Ngayon, iilang matagal ng manggagawa na lang ang natira sa workshop. Nakita lang nilang lumabas si Tito Hang. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Lahat ay nagtataka at tumingin sa labas. Mahigit 30 bagong manggagawa ang opisyal na pumasok sa trabaho. Pasok! Ang numero ng tiket na nakuha mo kanina, hanapin mo ang iyong posisyon sa bawat hanay. Ito ang magiging trabaho ninyo simula ngayon.
Nahanap na ba ng lahat ang kanilang pwesto? May problema ba? Labis na nagpapasalamat si Jiang Hu sa tulong na ibinigay sa kanya ni Tito Zhang. Pagkatapos, inihayag niya ang bagong sistema ng benepisyo. Ang sweldo ay ibabatay sa pagtatasa ng trabaho at tataas bawat taon. Mula ngayon, mas marami kang gagawin, mas malaki ang kikitain mo. Bukod pa rito, may mga bonus din para hikayatin ang lahat. Hindi lang nito napapanatili ang matatagal ng empleyado, kundi nagpaparamdam din sa mga bagong empleyado na gusto nilang manatili. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ayon sa plano ni Jiang Hu. Sa simula, sinadya niyang pag-awayin sila ni Liu Jun para lumabas ang tunay na ugali nito at kusang magbitiw. Bukod pa rito, nalinis niya ang grupo ng mga kamag-anak nito. Sa ganitong paraan, hindi lang niya legal na napatalsik si Liu Jun, kundi hindi rin niya kailangang magbayad ng kompensasyon sa kontrata. Nang malaman ni Liu Jun na normal ang operasyon ng pabrika, nalaman niyang napaglalaruan lang siya. Magaling, Jiang Hu, magaling, Pei Ziyuan. Nagkasabwat kayong dalawa para bitagin ako. Kaya, muli siyang nagplano ng masama. Lihim na kinuha ng factory manager ang mga hilaw na materyales para ibenta, ngunit hindi niya inaasahan na mahuli siya ng may-ari. Gayunpaman, hindi nagsumbong si Jiang Hu sa pulisya, bagkus ay pinakawalan niya ito kaagad. Dahil 15 taon nang nagtatrabaho dito si Liu Jun, gayunpaman, hindi inaasahan na sinuklian niya ng masama ang kabutihan. Sa isang iglap, inireklamo niya ang pabrika. Hanggang sa kumalat ang balita sa internet, nalaman ni Jiang Hu na may problema ang mga sapatos na gawa niya. Sa oras na ito, dinala ni matandang yang ang resulta ng pagsusuri. Ang falate ay lampas sa limitasyon sa butas ng sintas ng sapatos. Ang may-ari ay pinatawan na ng parusa ng lokal na Market Supervision and Administration Bureau at sa susunod na Lunes ay maglalabas ng opisyal na pahayag. Nagtataka si Tito Zhang kung sa Lunes pa ilalabas ang opisyal na balita. Bakit mayroon ng balita sa internet na hindi pasado ang aming pabrika? Naalala ng stepmother na ang supplier ng butas ng sintas ng sapatos ay ipinakilala din ni Liu Jun, posibleng siya ang nagsumbong. Sinisi ni Jiang Hu ang kanyang sarili sa hindi maayos na pamamahala, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang substandard na supplier na makalusot. Sa pagkakataong ito, 6,000 pares lang ang ginawa, ngunit nagpasya pa rin si Jiang Hu na kanselahin ang lahat. Nagulantang si Tito Zhang nang marinig ito. Ang puhunan para sa 6,000 pares ng sapatos ay parang itinapon lang sa ilog. Makakabayad ba tayo? Kakahari lang natin ng napakaraming manggagawa at ngayon ay nakaupo lang sila sa pabrika. Ano sa tingin mo ang susunod na dapat gawin? Tunay na sunod-sunod ang mga pagsubok. Dahil nagkaroon ng problema sa kalidad ang mga sapatos ni Jiang Hu, agad na tumawag ang kasosyo para magtanong. Ang mga sapatos ng Tengyu ay siniyasat, walang kinalaman sa Free Unicorn. May problema ang mga sapatos ng Tengyu. Wala bang problema ang sapatos ko? Hindi pareho ang supply ng Tengyu at Free Unicorn. Bukod pa rito, mayroon kaming ebidensya para patunayan ito. Gayunpaman, nadamay ako sa iyo. Sinabi ng kabilang partido na gusto niyang bawasan ng 20% ang presyo ng sapatos at pansamantalang ihinto ang lahat ng order hanggang sa malutas ni Jiang Hu ang problemang ito. Alam ni Jiang Hu na sinasadya siyang idiin ng kabilang partido, ngunit dahil may problema naman talaga ang mga sapatos, wala siyang magawa. Habang hindi alam ni Jiang Hu ang gagawin, biglang dumating ang isang pagkakataon. Sinamahan siya ni Tusi sa isang party. Nalaman pala na sinadya niyang imbitahan ang mga reporter para interviewin. Gusto ni Tusi na gamitin ang pagkakataong ito para tulungan si Jiang Hu na malampasan ang paghihirap. Sa harap ng tanong ng reporter, si Jiang Hu ay kusang loob na umamin na ang problema sa kalidad ay responsibilidad niya. Dahil sa kapabayaan, mali siya ng napiling supplier. Kasabay nito, taos puso siyang humingi ng paumanhin sa lahat ng customer at tiniyak na bibigyan niya sila ng sapat na sagot. Nang makita ito, mabilis ding sinuportahan ni Tusi si Jiang Hu. Ang Tengyu ay itinatag noong 1,920. Ang hinalinhan nito ay isang sangay ng isang kumpanya ng goma. Bago gumawa ng sapatos na may goma, wala silang gaanong karanasan sa paggawa ng sapatos. Unti-unti silang umunlad at naging isang pambansang brand. Kasabay nito, nagbigay din ng sagot ang direktang tindahan. Sa live stream, sinundan ni Xiao Wu ang lahat ng komento tungkol sa sapatos. Kasabay nito, inasikaso rin nila ang buong batch ng sapatos na may problema. Ipinakita rin ito sa online community ang kanilang determinasyon. Napakabilis nitong nakarating sa mga tenga ng mga reporter. Pagkatapos, sinabi rin ni Jiang Hu ang isa pang napakahalagang impormasyon. Pagkatapos nating ayusin ang panloob na pamamahala ng kumpanya, gagawin natin ang komprehensibong pag-upgrade ng produkto. Ilalabas namin ang bagong disenyo ng Tengyu. Aling designer ang nagdisenyo ng bagong disenyo? Para sa ngayon, panatilihin ko muna itong lihim. Ngunit tinitiyak ko na ang aming designer ay siguradong magiging headline sa inyong lahat. Sa tulong ni Tusi, matagumpay na nalampasan ni Jiang Hu ang krisis. Bagaman nalutas na ang problema, ang tiwala. Ang tiwala ng mga kasosyo kay Jiang Hu ay bumaba ng husto. Alam ni Jiang Hu na hindi ito makakaapekto sa Free Unicorn, ngunit sinabi ni Wan Qian na kung gusto niyang magpatuloy sa pakikipagtulungan, kailangan niyang bawasan pa ng 2 ang presyo. Alam ni Jiang Hu na kung mawawala ang order na ito, mabilis na magsasara ang pabrika.
Kaya, nagpasya siyang magbigay ng huling beses at pumayag na bawasan pa ng isa. Masasabi kong walang pabrika sa Timog Silangang Asya ang makapagbibigay ng presyong ito. CJ. Palagi kitang sinusuportahan at ang tingin ng buong puso at katapatan. Ngayon, ipinakita ni Jiang Hu sa kanyang stepmother ang isang painting. Kanina lang, nagtulungan sina Chaoyang at Xiangchuan Yaji upang maglabas ng 3 video. Ang pagpipinta sa bote sa estilong Chino ay napakabenta sa kanilang flash ship store. Gusto ni Jiang Hu na gumawa ng mga produktong may estilong Chino at si Chaoyang ang pinakaangkop na tao. Ngunit ngayon, umirma na siya ng kontrata sa ibang kumpanya. Kung gusto mong kunin siya, kailangan mong magbayad ng 5 milyon bilang bayad sa kontrata. Para sa akin, si Chaoyang ay nagkakahalaga ng ganoong halaga. Bagaman walang ganoong kalaking pera si Jiang Hu, hindi pa rin siya sumuko at gusto niyang subukan. Ang bayad sa pagwawakas ng kontrata ay 1 milyon sigurado ako. Kung gayon, magkita na lang tayo sa korte. Lumabas lang ang babae para sumagot ng telepono. Sa liwanag ng araw, pilit siyang kinalagkad ng mga gwardya. Nang makita ito, gusto niyang pigilan, ngunit itinulak siya ng mga taong iyon. Nagkataon na nakita ito ni Jiang Hu. Sinabi ng matandang babae sa kanya na huwag makialam at sinabing ang babae ay kanilang tumakas na manugang. Hinarap ni Jiang Hu si Huang Xiaolin at tinanong kung ano ang nangyari. Galit na galit niyang sinabi na pinilit siya ng kanyang ina. Sa simula, tumanggap siya ng 200,000 bilang bayad sa kasal at pinilit siyang magpakasal sa kabilang partido. Nang marinig ito, galit na sinabi ng matandang babae kay Huang Xiaolin na nagsasabi siya ng kalokohan. Sinabi naman ni Huang Xiaolin na araw-araw siyang kinukulit kaya hindi na niya kinaya at tumakas. Ipinangako rin niya na ibabalik niya ang 200,000 sa kanila. Tinawanan ng matandang babae si Huang Xiaolin at sinabing malabo ang kanyang pag-iisip. Hinila ni Tito Zhang si Jiang Hu sa isang tabi at pinayuhan siya. Huwag mong pakialaman ang personal na buhay ng mga manggagawa. Ngunit nakita ni Jiang Hu ang desperasyon sa mga mata ni Huang Xiaolin na alala rin nito sa kanya ang pinakamahirap na panahon sa kanyang buhay, kung saan walang sinuman sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang gustong tumulong. Sa huli, nagpasya si Jiang Hu na tulungan siya. Ngayon ay nakalabas na siya. Hindi ko siya hahayaang bumalik doon. Naiyak si Huang Xiaolin nang marinig ito. Yumukod siya at pinasalamatan si Jiang Hu. Boss Jiang, salamat. Pumasok si Huang Xiaolin sa conference room at nilinaw sa kanyang biyenan, sasabihin ko sa inyo, hindi ako pupunta kahit saan. Nang marinig ito, agad na hinila ng matandang babae ang kanyang buhok. Nag-away ang dalawa at naging magulo ang eksena. Sa sandaling ito, dinala ni Jiang Hu ang kanyang abogado. Siya ang bahala sa proseso ng diborsyo ni Huang Xiaolin. Gusto kong makipag-usap sa pamilya ng asawa ni Huang Xiaolin tungkol sa resulta ng kanyang medical examination 3 taon na ang nakakaraan. Ang proseso ng paglilitis ay magaganap sa darating na panahon. Iwanan ko na sa inyo ang conference room. Pagkatapos magsalita, agad na tumalikod si Jiang Hu at umalis. Pagkatapos nito, tumanggi si Huang Xiaolin na sumama kay Liu Jun. Hindi niya alam na si Liu Jun ang nagsabi sa kanyang biyenan na hanapin siya rito. Dahil dito, hindi lang siya pinigilan ni Jiang Hu, kundi nakuha rin niya ang pagmamahal ng maraming manggagawa. Lahat sila ay gustong manatili at magtrabaho dito. Bagaman nalutas na ni Jiang Hu ang problema sa manggagawa, ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang makahanap ng isang taga-disenyo. Kung hindi, kahit ang nag-iisang klasikong disenyo ay hindi mabebenta. Kaya, lumapit si Jiang Hu sa kanyang kaibigan sa high school na si Chaoyang. Hindi lang siya isang mahusay na taga-disenyo, kundi isa ring iyas na may milyon-milyong tagahanga. Ngunit tumanggi si Chaoyang na tulungan si Jiang Hu dahil lang sa inagaw ni Jiang Hu ang kanyang pagkakataon na makapasok sa isang pangunahing universidad noon. Ang iyong ama ang nagpondo ng scholarship sa Nandai University. Hindi iyan patas. Si Chaoyang ay isa lamang bagong streamer, ngunit napansin na siya ng kumpanya ng Yi. Hindi lang nila siya binigyan ng bahay, kundi nagbigay din sila ng pinakamahusay na mapagkukunan na naging dahilan ng hindi inaasahan. Pagkatapos ng isang gabi, si Chaoyang ay nakakuha ng 1 milyon tagahanga, ngunit inggit sa kanyang mga kasamahan. Upang mabawi ang posisyon bilang nangungunang streamer ng kumpanya, nagpasya si Enam na turuan si Chaoyang ng isang aralin. Malalaman nila kung sino ang tunay na pinuno ng Titi. Napakabilis, ang personal na buhay ni Chaoyang ay inilabas sa online. Nakasaad doon na sumakay siya sa kotse ng isang mamumuhunan sa hating gabi, at kahit na ang masamang nakaraan ng kanyang ina ay nahukay. Sinabi ni Aling Song kay Chaoyang na umuwi upang iwasan ang bagyo. Bago ito, magpapadala siya ng isang tao upang siya sa atin ng detalyado. Naniniwala si Chaoyang na ang larawan ay kinunan ng isang insider ng kumpanya. Kinunan ng larawan sa madaling araw at ako lang ang natitira sa buong gusali at ang staff sa Titi, ngunit naniniwala si Aling Song na hindi nakababahala ang larawan. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat ang nakaraan ng kanyang ina. Pinaalalahanan niya si Chaoyang na bantayan ng mabuti ang kanyang ina sa hinaharap at huwag gumawa ng anuman na makakaapekto sa mga tagumpay na hirap niyang makuha. Kinabukasan, pinuntahan ni Tusi si Aling Song at pinakita sa kanya ang video sa kanyang telepono. Lumalabas na lahat ito ay pakana ni Enam.
Sinabi ni Aling Song na maayos niyang hahawakan ang relasyon ng dalawa, ngunit gayon paman, si Enam gayon ang nangungunang streamer ng kumpanya. Bago may pumalit sa kanyang posisyon, hindi kikilos ang kumpanya. Pinayuhan ni Aling Song si Chaoyang na ihinto ang pag-imbestiga sa bagay na ito. Ang mga negatibong balita ay pinakalma na ng kumpanya. Hindi rin gaanong nasira ang kanyang imahe, sa katunayan, nadagdagan pa ang kanyang mga tagahanga ng higit sa 100,000. Bagaman hindi maganda ang proseso, maganda pa rin ang resulta. Ngunit ayaw ni Chaoyang na palampasin ang insidenteng ito, sa huli, naapektuhan nito ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Aling Song na pinalalaki niya ang problema. Ang taong gustong protektahan ng kumpanya ay hindi ako. Upang maging handa si Aling Song na ipagtanggol siya ng ganoon, nahulaan ko na kung sino iyon. Galit na pumasok si Chaoyang sa live room ni Enam. Kung gusto mong manatili sa iyong posisyon, huwag kang gumamit ng maruruming taktika. Kung may susunod na pagkakataon, gagawin ko iyon mismo habang nagla-livestream ka. Nagalit si Enam dahil sa kahihiyan. Mula noon, nag-strike si Chaoyang. Mahigit kalahating buwan na siyang hindi pumapasok sa kumpanya. Hinanap ni Aling Song si Tusi para humingi ng tulong dahil siya ang nagpakilala kay Chaoyang dito. Wala nang magawa si Tusi kundi sumang-ayon muna. Ngayon, espesyal siyang pumunta upang hanapin si Chaoyang. Bakit ka nandito? Bukas ng 1:00 Jack, pumunta sa kumpanya para i-shoot ang pangalawang video. Ngunit sinabi ni Chaoyang na nagpapahinga pa rin siya. Ang mga sumunod na salita ni Tusi ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang katotohanan. At ganoon, bumalik si Chaoyang sa normal na buhay, ngunit hindi inaasahang patuloy na nagdudulot ng gulo ang kanyang ina. Talaga namang napupuno na siya. Kailan ba ako makakalaya? Si Chaoyang ay naglalakad sa kalsada sa gabi nang may sumusunod sa kanya. Natatakot, tinawagan niya ang kanyang kuya, ngunit naliligo ito. Si matandang Yang, nag-aatubili, ay sumagot sa telepono. Hello, Yang Jayan. Parang may sumusunod sa akin. Nang malaman niyang nasa panganib ang kanyang kapatid, dali-daling lumabas si matandang Yang kahit hindi pa tapos maligo. Sobrang natakot si Chaoyang nang matuklasan niyang may sumusunod sa kanya. Ang mas malala pa, ninakaw ang kotse ni matandang Yang. Wala siyang nagawa kundi tumakbo papunta doon. Kahit pagod na siya at nanghihina ang mga binti at kamay, ngunit sa pag-iisip na nasa panganib ang kanyang kapatid, pinilit pa rin ni matandang Yang na tumakbo. Sa kabutihang palad, sa gitna ng daan, nakita niya ang kanyang kapatid na natataranta. Chaoyang, nandito na ako. Nang makita ng kalaban na nabunyag ang kanilang gawain, dali-dali silang tumakas. Yang Jayan, huwag ka nang humabol. Lumalabas na si Chaoyang ay isang maimpluwensyang online designer. Matapos makipagtulungan sa isang kumpanya ng kosmetiko, ang presyo ng stock ng kumpanya ay patuloy na tumaas at nag-uunahan ang mga tao upang bumili ng mga stock. Dali-daling dumating ang nanay ni Chaoyang upang maghatid ng magandang balita, anak ko, yumaman ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanaginip lang ba ako ng gising? Ang kosmetikong iyon na inendorso mo, ang presyo ng stock ay tumaas mula 4 Rusty hanggang 8 Rusty, pagkatapos ay 9 Rusty. Natigilan si Chaoyang na tumingin sa kanyang ina dahil wala rin siyang alam tungkol sa pagtaas ng presyo ng stock. Pinayuhan ni matandang Yang ang kanyang ina na huwag nang makipaglaro sa stock market. Hindi ako mayaman, ina. Sinaway niya ang dalawa, sinasabing tanga sila dahil hindi nila pinansin ang perang nasa harap nila. Kaya't gusto niyang gamitin ang sarili niyang pera upang bumili ng kaunti. Naramdaman ni Chaoyang na may mali. Batay lamang sa kanyang kasalukuyang impluwensya, imposibleng tumaas ng ganoon ang presyo ng stock. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa kumpanya upang linawin ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi niya inaasahan na pagdating niya doon, narinig ni Chaoyang ang balita na biglang bumaba ng husto ang presyo ng stock. Gusto niyang ipaliwanag ni Aling Song ang sitwasyon sa kanya. Napalaking peligro nito. Ngayong nangyari ito, ganap itong lumampas sa aking pag-unawa. Ngunit ipinapalagay ni Aling Song na masyadong sensitibo si Chaoyang at ang presyo ng stock ay walang kinalaman sa kanya. Hindi gusto ni Chaoyang na maging kasangkapan ng kapitalismo upang manipulahin ang merkado. Naramdaman niyang hindi siya angkop na maging solusyon. Bagaman inaamin kong ginagawa ko ito para kumita ng pera, hindi ako kikita ng anumang iligal na pera. Pinayuhan ni Aling Song si Chaoyang na isipin muna ang mga benepisyo at kapahamakan bago magdesisyon. Malaki ang ginastos ng kumpanya upang tulungan kang sumikat. Dapat mong malaman na nasa rurok ka na ng iyong karera. Ang iyong mga mapagkukunan at trabaho ay nagmumula sa mga nangungunang tatak, at ang iyong mga kote ay ayon sa mga nangungunang pamantayan. Ang sarili kong landas, sa huli, ay ako pa rin ang maglalakad. Sa sandaling iyon, may mahalagang pulong na kailangan dumalo si Aling Song. Sa biglaang pagtaas at pagbaba ng presyo ng stock, maraming tao ang nalugi. Sa kabutihang palad, hindi pa nakabili ang nanay ni Chaoyang kaya nakaligtas siya sa kapahamakan. Mas maganda pa rin ang kapalaran ko kaysa sa iyo. Kahit ang langit ay tinutulungan ang magandang babaeng ito. Habang nagmamalaki siya, hindi niya alam na nasa panganib ang kanyang anak na babae. Upang makabenta ng 100,000 pares ng sapatos, binago ni Jiang Hu ang lahat ng tali ng sapatos sa makukulay na kulay. Sa ganitong paraan, makakagawa sila ng mga bagong disenyo ng sapatos. Kailangang patuloy na magpabago ang sapatos ng Tengyu.
Bagaman hindi pa natin nahahanap ang pinakamahusay na designer, hindi dapat bumaba ang dami ng benta. Sisimulan nating baguhin ang mga tali ng sapatos mula puti patungo sa iba't ibang kulay, unti-unting pinapabuti. Hindi na rin masama ang benta ng sapatos ni Taok Xiaoan, pero luma pa rin ito. Para magtagal ang negosyo, kailangan nilang magdisenyo ng iba pang modelo. Ngunit may alitan sina Jiang Hu at Chao Yang, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang design company. Sinabi ng kabilang panig na ang kanilang Team 5 ay binubuo ng mga mahuhusay na designer na galing sa ibang bansa at nanalo pa ng international awards. Curious na nagtanong si Jiang Hu kung magkano ang design ng produkto. Simple design pa lang ay 120,000 bawat modelo at hindi bababa sa 10 modelo kada taon. Natigilan si Jiang Hu pagkarinig ng presyo. Nahihiya siyang nagsabi na pwede muna siyang magpa-reserve ng 2 modelo, pero direkta siyang tinanggihan ng kabilang panig. Humihingi kami ng paumanhin, aming kumpanya ay nagbibigay serbisyo sa mga kumpanyang nagsisimula sa pinakamababang antas pataas. Walang nagawa si Jiang Hu kundi umalis na bigo. Sa kasalukuyan, tanging si Matandang Yang na lang ang maaasahan niyang tulong upang matanggal ang gusot sa pagitan nila. Diretsong sinabi ni Matandang Yang ang katotohanan noon, na pala, noong high school, palaging iniisip ni Chao Yang na inagaw ni Jiang Hu ang kanyang pwesto para sa Nanda University dahil ang ama nito ang nagpondo ng scholarship. Kahit na sa huli ay isinuko ni Jiang Hu ang pagkakataon, ang pangyayaring ito ay naging dahilan upang maramdaman ni Chao Yang na hindi ito makatarungan. Dahil sa matinding pagkabigo, hindi niya naipakita ang kanyang buong kakayahan sa college entrance exam at sa huli ay nakapasok lamang sa isang ordinaryong universidad. Napakasama ng loob ni Jiang Hu matapos malaman ang katotohanan. Alam pala ni Matandang Yang na gustong-gusto ni Chao Yang ang magdisenyo dahil madalas niya itong nakikitang nagpipinta sa sapatos. Kung hindi dahil sa hirap ng buhay, hindi siya magiging isang gihi. Gusto ni Matandang Yang na piliin ni Chao Yang ang trabahong gusto niya, kaya naman espesyal siyang naghanda ng handaan ngayon. Nakita ni Chao Yang na dumating din si Jiang Hu at pagkaupo pa lang ay galit na agad niyang sinabi na, "Bilis, sabihin mo na, anong gusto mong sabihin?" Direkta namang sinabi ni Jiang Hu ang kanyang layunin, maging designer ka sa Tengyu. Nakita ko ang event ng inyong kolaborasyon ng Lidu, marami kang pinintang sapatos. Gusto mo pa ring maging designer, hindi ba? Pero, naramdaman ni Chao Yang na masyadong mayabang si Jiang Hu. Ang Tengyu ngayon ay isang pabrika ng sapatos na malapit ng malugi. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para hilingin ang aking disenyo? Ikaw ang pinakaayaw ko. Napakainit ng usapan ng dalawa. Hindi inaasahan, ang palaging mayabang na si Jiang Hu ay bumaba sa kanyang pride. Patawad, Chao Yang. Patawad kung naging mali ang pakikitungo ko sa iyo noon. Kung kaya mo ring kalimutan ang nakaraan, umaasa akong makikipagkilala tayo muli mula sa simula. Patawad, kumusta, ako si Jiang Hu. Nang makita ang sinserong paghingi ng tawad ni Jiang Hu, binitiwan din ni Chao Yang ang nakaraan at pinatawad siya. Ganoon na lang, ang dalawa ay nag-inuman hanggang hating gabi at nagbukas din ng kanilang mga puso at marami ang napag-usapan. Ngunit ayaw payagan ng manager ni Chao Yang na umalis ito dahil siya ang nangungunang streamer ngayon at kailangan niyang magbayad ng milyon-milyong yuan para sa kontrata. Walang nagawa si Jiang Hu kundi maghanap ng ibang paraan. Ngayon, pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Dati, gusto niyang tulungan siya ng kaibigan sa pagbebenta. Ngunit ngayon, si Jiang Hu ay hindi na isang anak mayaman, kaya't hindi siya gaanong pinapansin ng kanyang kaibigan. Kung paano namin presyuhan ang ibang kumpanya, ganoon din ang presyo namin sa Tengyu. Kung hindi kayang bayaran ng Tengyu ang presyo na iyon, pakiramdam ko ay hindi na natin kailangan pang sayangin ang oras sa negosasyon. Lahat tayo ay abala. Lubos na nawala ng pag-asa si Jiang Hu, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, isang mensahe ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa simula, humiram si General Manager Lee ng 3 milyon mula sa ama ni Jiang Hu, ngunit dahil sa bagong API na ginawa niya, medyo kinapos siya sa pera kaya't kailangan niyang bayaran ng hulugan sa loob ng 1 taon. Biglang nakaisip ng paraan si Jiang Hu. Gusto niyang magpa-advertise si General Manager Lee sa homepage ng API sa loob ng 1 linggo. Ang gasto sa advertising ay ituturing na interes na ibabalik kay Jiang Hu. Agad namang pumayag si General Manager Lee at sinabihan si Jiang Hu na bumalik upang ihanda ang mga dokumento. Ngunit sa huli, pinayuhan pa rin niya si Jiang Hu na ang aming mga customer ay 70% ay nasa ilalim ng 40 taong gulang, ngunit masyadong luma ang iyong mga modelo ng sapatos. Kung gusto mong tumaas ang benta, kailangan mo itong baguhin. Pagkalabas pa lang ng pinto ni Jiang Hu, agad niyang tinawagan si Matandang Yang at sinabihan itong dalhin ang sapatos na dinisenyo ni Chao Yang doon. Hindi ba ito makakaapekto kay Chao Yang? Pareho ang layunin natin, Matandang Yang, na ibalik si Chao Yang bilang isang designer. Bakit ko siya sasaktan? Naniniwala si Matandang Yang na ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti ni Chao Yang, kaya't lihim niyang dinala ang sapatos. Agad na nag-livestream si Jiang Hu ng sapatos na dinisenyo niya, ginagamit ang impluensya ni Chao Yang para mag-promote. Kung bibili ka ng isang pares ng Tengyu shoes, makakakuha ka ng isang set ng pintura na pareho sa ginagamit ni Chao Yang, kaya makakagawa ka ng isang natatanging pares ng sapatos. Ang pamamaraan na ito ni Jiang Hu ay matagumpay na nagpataas ng benta ng 10 beses, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng problema kay Chao Yang.
Galit na pumasok si Aling Song sa kwarto at sinigawan siya. Alam mo ba kung gaano kalala ang ginagawa mo? Anong ginawa ko? Nakapirma ka na sa TT Media, kaya hindi ka na pwedeng tumanggap ng trabaho sa labas. Iniwan ni Chaoyang ang lucrative na trabaho sa live streaming para maging designer sa isang pabrika ng sapatos na malapit ng malugi. Bilang resulta, ang bagong disenyo niya ay agad na kinutya ng lahat. Sinubukan mo na bang kalkulahin kung magkano ang magiging gastos? Hindi mo ba alam? Kailangan nating matiyak ang 80% gross profit. Ang sapatos na ito ay dapat na may presyong hindi bababa sa 500 rasti, siguro 600 rasti. Galit na umalis si Chaoyang. Ngunit patuloy pa ring nagrereklamo si Jiang Hu, kumuha ba tayo ng designer o isang matandang babae? Ang init ng ulo, pag hindi siya nagtrabaho, tanggalin na lang siya. Hindi niya alam na napakalaki ng binayaran ni Jiang Hu para lang makumbinsi si Chaoyang na magtrabaho dito. Sa simula, gusto ng kapital na gamitin ang reputasyon ni Chaoyang upang lumikha ng shares. Matapos tumaas ng 5 beses ang presyo ng shares, nagsimulang ibenta ng mga shareholders ang lahat ng hawak nilang shares na nagresulta sa pagkabangkarot ng maraming customer. Dahil din dito, sinisi ng publiko si Chaoyang, sinasabing siya at ang Shangshun Elegant Group ay nanloko ng mga customer. Matapos malaman ang nangyari, gusto ni Jiang Hu na tulungan si Chaoyang. Una, pinuntahan niya ang manager para makipagnegosasyon. Gusto niyang kumuha ng 5% ng kita ng Tengyu, kapalit ng kalayaan ni Chaoyang. Ngunit si Aling Song, sa tingin niya ay nagkakahalaga si Chaoyang ng 10 milyong piso, samantalang ang linya ng sapatos ni Jiang Hu ay kumikita lamang ng ilang milyon bawat taon. Gayunpaman, ang sinabi ni Jiang Hu pagkatapos ay nagpabago sa kanyang isip. Ako na ang humarap sa krisis sa media para sa iyo. Sa ginawa mo, malaki rin ang pananagutan mo. Naniniwala ako na kapag naisagawa ang planong ito, pareho tayong makikinabang. Sa totoo lang, hindi si Chaoyang ang tanging pagpipilian ko, at hindi lang siya ang angkop na designer. Ngunit ang pag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang pag-uusap ay napakawalang silbi. Alam ni Aling Song na malaki ang epekto ng insidenteng ito sa kumpanya, at marami ng sikat na brand. Tinanggal ang kanilang partnership sa kanya. Ang solusyon na inalok ni Jiang Hu ay makakatulong sa kumpanya na tanggalin ang kanilang responsibilidad. Mawawala si Chaoyang ngunit mapapanatili ang reputasyon. Wala nang nagawa si Aling Song kundi tanggapin ang alok ni Jiang Hu. Sumunod, nagpunta si Jiang Hu sa dating kumpanya ni Chaoyang para tulungan siyang ayusin ang kanyang kontrata sa paggawa. Gusto rin niyang bilhin ang karapatan sa disenyo ni Chaoyang. Pumayag ang manager na tumanggap ng 200,000 para ayusin ang kontrata, ngunit kailangan niyang pag-usapan ang tungkol sa karapatan sa disenyo sa direktor. Sa huli, dinala ni Jiang Hu ang kontrata kay Chaoyang. Sinisi ni Chaoyang si Jiang Hu dahil hindi niya ito sinabi sa kanya, at hindi rin naman niya sinabi na pupunta siya sa Tengyu para magtrabaho bilang isang designer. Gayunpaman, buong pagtitiwalang sinabi ni Jiang Hu na, bumili rin ako ng karapatan sa disenyo mo mula sa Aneda. Ayaw mo bang makita ang tatak na ito na bumalik sa merkado? Hindi ito naisip ni Chaoyang. Ang pangako ni Jiang Hu ay nagpatinag sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Hu na hihintayin niya si Chaoyang sa press conference kinabukasan. Sa totoo lang, kahit na nagpapakita si Jiang Hu ng kumpiyansa, mayroon pa rin siyang kaunting pag-aalala. Kinabukasan, nagsimula ang press conference. Inihayag ng Shangshun Elegant Group ang kanilang pakikipagtulungan sa Tengyu at humingi rin ng paumanhin sa lahat tungkol sa issue ng stock. Tumigil din ang mga shareholder sa pagbebenta ng kanilang mga stock na nagpabalik sa presyo sa normal na antas. Sinabi ni Jiang Hu na, pagkaraan, nakipagtulungan ang Shangguan Elegant Group kay Chaoyang para tulungan ang Tengyu na makabalik sa merkado. Inako ni Jiang Hu ang lahat ng responsibilidad, kaya't nakakuha ang Tengyu ng napakataas na antas ng atensyon. Sa huli, inihayag ni Jiang Hu sa media na si Chaoyang ay malapit ng maging eksklusibong designer ng Tengyu at pupunta sa lugar para magdisenyo ng logo ng kolaborasyon. Ngunit nananatiling sarado ang pinto at hindi dumating si Chaoyang. Nag-aalala si Jiang Hu na sana ay dumating siya. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto, ngunit hindi si Chaoyang ang pumasok. Nang makita siya ni Jiang Hu, labis siyang natuwa at lumuha. Napakaganda ng kinalabasan ng press conference. Gayunpaman, hindi inakala ni Jiang Hu na sinamantala ng dating kumpanya ni Chaoyang ang kasikatan na nilikha ni Jiang Hu at patuloy na gumawa ng sapatos na idinisenyo ni Chaoyang noon. Diretsong sinisi ni Jiang Hu si Chaoyang. Ano ito? Sabi mo ang disenyo na ito ay para sa ating Tengyu. Bakit ito napunta sa Aneda? Ibig bang sabihin ay nasayang lang ang lahat ng pagsisikap natin mula noon? Mula noon, buong araw at gabi na nagdidisenyo ng sapatos si Chaoyang. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang paraan para makabawi sa nawala. Agad niyang inihayag ang bagong disenyo ng sapatos. Ngunit, naniniwala si Jiang Hu na masyadong mataas ang presyo at hindi angkop sa presyo ng produkto ng Tengyu. Niminura pa nga si Chaoyang sandali. Masyadong mahal. Galit na galit siyang tumalikod at umalis. Naniniwala si Jiang Hu na kasalanan niya ang lahat ng ito dahil hindi niya sinabi kay Chaoyang ang tungkol sa pagpepresyo ng produkto.
Ang mas malala pa, huminto na ang pabrika ng sapatos sa paggawa dahil ang Tengyu ay naging alalahanin para sa mga kasosyo. Para hindi maging kalaban si Jiang Hu, nagpa siya si Van Thian na itigil ang lahat ng order na pinoproseso ng Tengyu. Kailangan kong itigil ang inyong mga order sa paggawa ng produkto. Hindi na ito mapag-usapan. Bakit hindi? Hindi nagagawa ng produkto ang Tengyu para sa Free Unicorn. Hindi ko susukuan ang bagong direksyon at ang mga bagong produkto. Naglabas si Jiang Hu ng 300,000 para kumuha ng designer. Pero dahil doon, nawala ang milyon-milyong order at bilang resulta, kinailangan itong itigil ng buong pabrika ng sapatos. Sinisi ni Jiang Hu si Chaoyang sa lahat ng kasalanan. Nag-imbita kami ng designer pero nawalan kami ng order. Anong silbi ng pag-imbita sa kanya dito? Kung walang order, umuwi na lang ang lahat. Mula nang dumating siya sa Tengyu, nawala ng inspirasyon sa disenyo si Chaoyang. Hindi siya makaisip ng anumang espesyal na ideya. Nakita ni matandang yang na araw-araw siyang nasa pabrika, kinakalimutan ang pagkain at pagtulog para lang makapagdisenyo. Kaya naman, inilaan niya ang buong gabi sa pag-aayos ng kwarto, umaasang matutulungan si Chaoyang na muling makahanap ng inspirasyon. Ang mga larawang ito ay bahagi ng kanyang kabataan. Pagpasok ni Chaoyang sa kwarto, agad siyang napaluha dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang namayapang ama. Sa pagtingin sa mga sapatos na dinisenyo mismo ng kanyang ama, naramdaman ni Chaoyang ang isang motivation na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Binitiwan niya ang lahat at ganap na itinuon ang kanyang sarili sa pag-iisip ng mga ideya. Kasabay nito, patuloy na kinukumbinsi ni Jiang Hu si Van Thian na ipagpatuloy nila ang pagmamanupaktura ng sapatos para sa Free Unicorn. Ngunit gusto ni Van Thian na itigil ni Jiang Hu ang paggawa ng mga bagong produkto. Kung hindi, hindi na sila order muli. Alam ni Jiang Hu na kailangan niyang gumawa ng desisyon ngayon. Kusang loob niyang tinapos ang pakikipagtulungan sa Free Unicorn. Hindi nagagawa ng mga produkto ang Yu para sa Free Unicorn. Hindi ko susukuan ang bagong direksyon at ang mga bagong produkto. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Huwag mong angkinin ang lahat ng benepisyo. Pinag-isipan ko na itong mabuti, hayaan na lang iyan. Mabilis na natapos ang huling kargamento. Kinailangan ding pansamantalang ihinto ang operasyon ng paggawaan ng sapatos. Nang hindi alam ni Jiang Hu ang gagawin, nagdala si Chaoyang ng pag-asa sa kanya. Nang makita ni Jiang Hu na biglang dumating si Chaoyang, padabog niyang sinabi, "Isang linggo ka nang hindi pumupunta, anong ginagawa mo rito ngayon?" Nakita lang ni Chaoyang na kinuha niya ang disenyo ng bagong modelo ng sapatos. Nag-drawing ako ng ilang sketch, tingnan mo. Hindi na tiningnan pa ni Jiang Hu at sinabihan na lang siyang gawin ito dahil lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan ni Chaoyang. Mabilis na nalikha ang sample, kahit na mukha naman itong hindi masama. Ngunit ang presyo ay kailangang HSB 599. Ang presyong ito ay lubos na lumampas sa pagtatasa ng halaga ng Yu. Pagkatapos, nagpahayag si Jiang Hu ng isa pang balita. Si Chaoyang ay nagdisenyo pa ng isa pang linya ng produkto na may halagang mas mababa sa HSB 200. Ipakikilala ito sa unang live stream ng Yu sa susunod na linggo. Kahapon, naisip ko pa ang isang disenyo. Mas mainam na ibenta ng hiwalay ang insole para sa tag-init ng walang lining. Ibebenta ko itong insole ng hiwalay. Akala mo ay nag-ilusyon siya. Ang sapatos mo ay mahal na, tapos gusto mo pang bumili ang mga mamimili ng insole. Sa tingin mo ba ay makatwiran iyan? Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Jiang Hu. Ang pagbili ng hiwalay na insole ay nagkakahalaga ng HSB 50.5. Ngunit kung bibili ka ng buong sapatos, ang insole ay nagkakahalaga lamang ng 10.5 yuan. Sobra ka naman. Kailangang ibenta ni Jiang Hu ang sapatos ng may tulong niya. Upang paghandaan ang paglulunsad ng bagong produkto sa susunod na linggo, araw-araw ay magla-livestream si Chaoyang upang magbahagi ng mga ideya, umaasang makakakuha ng feedback mula sa mga tagahanga. Umaabot sa 150,000 ang views araw-araw. Lahat ay sabik na naghihintay sa bagong produkto. Nang malaman ni Van Thian ang balita, nag-alala siya. Pinagsisihan niya na hindi niya pinigilan si Chaoyang noong una. Ang Free Unicorn ay ngayon ay banta na sa kanilang produkto. Upang mapigilan si Jiang Hu na agawin ang merkado, sinabihan ni Van Thian ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga ahente upang direkta silang pigilan na makipagtulungan sa iyo. Mula noon ay patuloy na tinatanggihan si Jiang Hu. Ang mga ahente na dati nang nakipag-usap ay umiiwas na ngayon sa kanya. Walang magawa si Jiang Hu kundi ang personal na harapin ito. Una, pinuntahan niya ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at inanyayahan siyang dumalo sa livestream ng bagong produkto, ngunit iba't ibang dahilan ang ibinigay ni Boss Pham upang tumanggi. Sa wakas, dumating din ang araw ng livestream, ngunit ilan lamang ang maliliit na ahente ang dumating sa lugar. Sa kasamaang palad, nilagnat pa si Jiang Hu noong araw na iyon at kinalagkad siya ni Tusi sa ospital. Malapit nang magsimula ang livestream, ngunit wala ang host. Sobrang nag-alala si Chaoyang. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Jiang Hu, ngunit hindi niya inaasahan na si Tusi ang sasagot. Ibinigay niya kay Chaoyang ang buong otoridad upang asikasuhin ito. Nagrereklamo pa rin si Uncle na wala si Jiang Hu. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Sa sandaling ito, tumakbo si Chaoyang sa eksena. Naniniwala akong walang magiging pagkakamali.
Lahat sa posisyon, maghanda na tayong magsimula. Buong kumpiyansang umakyat si Chaoyang sa entablado. Ang mga tao sa ibaba ay tensyonado sa pagtingin sa bagong modelo ng sapatos, hindi halos humihinga. Unti-unting lumabas ang mga larawan sa screen. Unang ipinahayag ang bagong disenyo ni Chaoyang at nakakuha ng maraming atensyon. Lahat ay patuloy na namangha at nagsitayuan upang batiin si Chaoyang. Lubhang matagumpay ang livestream na ito. Sa loob lamang ng isang oras, mahigit 60,000 pares ang nabenta. Nang malaman ni Boss Fang ang napakalaking benta, agad siyang tumakbo sa Yu para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Nang makita ng maliliit na ahente na dumating siya, dali-dali silang nagdagdag ng mga order. Gayunpaman, labis na natakot si Chaoyang nang makita si Boss Fang dahil dati ay ginulo na siya nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na pagbebenta ng Yu sa tenga ni Van Tien. Hindi siya pumayag na maungusan sila. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na kunin ang lahat ng talento ng Yu sa anumang halaga. Ginulo na si Chaoyang ng direktor ng kumpanya noon at inakala niyang hindi na niya ito makikita pagkatapos niyang magbitiw. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ito sa bagong kumpanya. Pahiram na rin siya ay magiging kasosyo niya. Ayaw ni Chaoyang na mangyari ulit ang bangungot, kaya nakiusap siya kay Jiang Hu na talikuran ang pagkakataong ito. Ngunit hindi alam ni Jiang Hu ang sitwasyon, kaya inakala niyang nagdudulot lamang ng gulo si Chaoyang nang walang dahilan. Kung hindi sila makikipagtulungan kay Boss Fang sa pagkakataong ito, hindi makakabangon ang pabrika ng sapatos ng Yu hanggang sa susunod na buwan. Walang magawa si Chaoyang kundi sabihin ang dahilan ng kanyang pagtanggi dahil ginulo na siya nito. Natigilan si Jiang Hu nang marinig iyon. Sa sandaling ito, nakagawa na siya ng huling desisyon. Lumabas na alam ni Chaoyang na makikipagtulungan si Jiang Hu kay Boss Fang, kaya agad siyang nagpunta sa kanyang matalik na kaibigan dahil malapit nang magkaroon ng aktibidad ang shopping mall ni Gaoyi. Sakto lang na makakasali ang Yu sa pagkakataong ito. Pumayag si Gaoyi na bigyan sila ng sariling booth at sponsoran ang lahat ng gastos. Ang problema lang ay si Jiang Hu. Ayos lang, babalikan ko siya para pag-usapan. Ngunit kahit anong mangyari, ayaw pa rin ni Jiang Hu na makipagtulungan kay Gaoyi. Dahil dati ay nilinlang niya ang kanyang ama na mamuhunan sa bagong pamamahala ng asset na naging sanhi ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Namatay din ang ama ni Jiang Hu dahil sa atake sa puso. Pinayuhan ng stepmother si Jiang Hu na huwag palampasin ang pagkakataong ito, ngunit ayaw pa rin ni Jiang Hu na bitawan ang bagay na ito. Kung ang kanyang ama ang nasa sitwasyon, pupunta ba siya? Siyempre pupunta siya. Sinabi niya dati sa kanya na basta't mapapalawak ang negosyo, makikipagtulungan pa rin siya. Totoong sinaktan ni Gaoyi ang iyong ama noon, ngunit masusing pinag-aralan ko na ang Chinese Trend Festival na ito. Sakto lang itong nakakatugon sa kagyat na pangangailangan ng Yu sa pagpaparami ng kanilang produkto sa ngayon. Ngayon, kusa si Boss Fang na nakipagkita kay Jiang Hu para imbitahan siyang sumali sa kanyang multi-brand store. Ngunit hiniling ni Jiang Hu na magkaroon ng tindahan sa mga shopping mall sa 4 na lungsod. Nahirapan si Boss Fang dito dahil sa kasalukuyang lakas ni Jiang Hu, napakahirap na makayanan ang upa ng tindahan. Ang gusto ko ay ang paunang atake. Ang unang direktang tindahan ng Yu ay kailangan nasa pinakamagandang lokasyon upang maipakita ang kanilang sinseridad. Nilabas ni Jiang Hu ang presyo ng pabrika sa kanya, hindi kumukuha ng kahit isang sentimo mula kay Boss Fang. Ang postura ni Jiang Hu ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ama. Sa pagbibigay mo sa iyo ng 4 na tindahan na ito, kumikita na ako. Kaya pumayag siyang makipagtulungan kay Jiang Hu. Naghintay si Chaoyang kay Jiang Hu na bumalik hanggang gabi, gusto siyang hikayatin na makipagtulungan kay Gaoyi. Ngunit nakipag-usap na si Jiang Hu kay Boss Fang, kaya hindi na kailangang makipagtulungan sa Gaoyi. Naniniwala si Chaoyang na mas maganda ang mga kondisyon doon. Hindi lang nila magagamit ang pagkakataong sumali sa Chinese Trend Festival, kundi matutulungan din nila ang Yu na palawakin ang kanilang merkado, dahil ang festival na iyon ay angkop na angkop sa imahe. Tatak ng Yu, ngunit labis na nasasabik si Jiang Hu nang marinig niya ang pangalan ni Gaoyi. Lahat ng ginagawa ni Gaoyi ay hindi para sa iyo, hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Dahil pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Kahit na baliwalain si Gaoyi, kung makikipagtulungan tayo sa Fang Yuan commercial, aalis ako sa iyo. Hindi mo ba nakikita na ang ginagawa mo ngayon ay walang dahilan? Ang iyong gawa ay hindi eksklusibong dinisenyo para kay matandang Fang. Dahil hindi siya karapat-dapat. Walang magawa si Chaoyang kundi sabihin ang dahilan ng kanyang pagtanggi, dahil ginulo na niya ako. Nakita niyang tahimik si Jiang Hu at hindi nagsasalita, kaya nahulaan na rin ni Chaoyang ang huling resulta. Upang hindi makahadlang sa pag-unlad ng Yu, nagpa siya si Chaoyang na umalis. Inilagay ko na ang aking resignation letter sa iyong mesa. Anong ibig mong sabihin? Kayo na umuusbong ang Yu? Iginagalang ko ang iyong desisyon, ngunit mayroon din akong mga limitasyon. Natapos na ni Chaoyang ang pagtatatag ng estilo para sa Yu. Kapag dumating ang bagong taga-disenyo, maaari niyang direktang ipagpatuloy ang trabaho. Nang tumalikod si Chaoyang upang umalis, biglang sinabi ni Jiang Hu, kung aalis ka ngayon, sino ang kakausapin ko tungkol sa Chinese Trend Festival? Tungkol sa Trend Festival? Nagulat at naantig si Chaoyang nang marinig iyon.
Lumabas na matapos malaman na naabala si Chaoyang noon, lalo pang pinuntahan ni Jiang Hu si Boss Fang upang kanselahin ang pakikipagtulungan. Dahil ayaw niyang makipagtulungan sa isang taong may masamang pagkatao, kahit na ang pakikipagtulungan sa kanya ang pinakamahusay na opsyon, buong pagmamalaking tinanggihan pa rin ni Jiang Hu ang pagkakataong ito. Tinanggihan mo si Boss Fang. Ngayon ay nasa ilalim ako ng matinding pressure. Magpakabait ka naman at huwag nang dagdagan ang pressure sa akin. Ilagay mo ang iyong sinseridad sa kaganapang ito. Hindi inaasahan na si Van Thian ang naunang gumawa ng preemptive strike. Pinuntahan niya si Gao Yi at hiniling ang 3 paghahati, 4 ng espasyo ng booth, at inimbitahan pa nila ang mga dayuhang modelo na maglakad sa catwalk. Agad na bumalik si Chaoyang sa paggawaan ng sapatos nang malaman niya ito. Ang Free Unicorn ay nasa parehong booth natin, ngunit ang kanilang oras ay 3 beses kaysa sa atin. Alam ni Jiang Hu na ang lahat ng ito ay pakana ni Gao Yi. Pinagsama niya ang Yu at Free Unicorn sa iisang booth, dahil ang dalawang negosyong ito ay dating pag-aari ng ama ni Jiang Hu. Pagdating ng oras, kahit gaano pa ang paglalaban ng dalawang panig, siya pa rin ang pinakanakikinabang. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Jiang Hu. Nakaisip siya ng mas mahusay na solusyon. Kailan mo balak sabihin sa akin? Malalaman mo rin. Hello, ako si Tuling, ako si Muxiang Wan, ako si Lin Xiang. Gusto ko ang Yu, dahil sa bawat detalye nito, mararamdaman mo ang profesionalismo ng craftsman. Ang booth namin sa Yu ay nandito. May interesado ba na pumunta sa Yu para tingnan? Magpakasal na tayo. Ang Diyosa na lihim na iniibig ni Matandang Yang sa loob ng 25 taon ay biglang nag-propose sa kanya ngayon, ngunit hindi siya masaya kahit kaunti dahil alam niyang lasing lang si Chaoyang. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya na ito ang kanyang tanging pagkakataon. Kahit alam niyang siya ay isang reserba, handa pa rin siyang manatili sa tabi niya at protektahan si Chaoyang. Kinabukasan, nagparehistro na silang dalawa. Sinabi ni Chaoyang sa kanyang mga kasamahan ang tungkol dito, ngunit walang sinumang naniwala. Tinawag siya ni Jiang Hu sa opisina at tinanong kung totoo bang mahal niya si Matandang Yang. Nakita niyang nag-aalangan siyang sumagot, ayoko lang napalampasin pa ulit. Mayroon ding sagot si Jiang Hu sa kanyang puso. Upang maibsan ang pasanin sa puso ni Chaoyang, isiniwalat niya ang sikreto ni Gao Yi noon. Maraming taon na ang nakalilipas, may nagustuhang babae si Gao Yi. Ang pangalan ng babae ay Hailan. Siya at si Gao Yi ang tunay na magkababata. Nang nasa pinakamahirap si Gao Yi, umalis si Hailan sa pag-aaral upang magtrabaho sa lungsod para sa kanya. Sa simula, gusto rin ni Jiang Hu si Gao Yi at inakala niyang siya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ilusyon lamang ang lahat. Nanatiling tapat si Gao Yi sa pag-ibig niya kay Hailan. Hindi kailanman nakapasok si Chaoyang sa puso niya. Kahit na si Hailan ay may advanced stage na cancer at wala nang gaanong oras, hindi pa rin siya binitiwan ni Gao Yi. Nais ni Jiang Hu na kalimutan ni Chaoyang ang nakaraan at mamuhay ng masaya kasama si Matandang Yang, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa perpektong kasal na inorganisa pa nila. Ngunit mahigpit na tinutulan ng ina ni Chaoyang ang kasal at hiniling sa dalawa na magdiborsyo agad. Magdiborsyo ka agad para sa akin. Inalagaan kita sa loob ng 25 taon at ganito ang ginawa mo. Alam ni Chaoyang na gusto ng kanyang ina na magpakasal siya sa isang mayaman upang masamahan siya sa pagtamasa ng masarap na buhay. Sinabi pa nga ng ina niya na ang pagpapakita ni Chaoyang ng kabaitan kay Matandang Yang ay para lang alagaan sila ng mag-ina at hindi para maging mag-asawa sila. Alam ni Chaoyang na ginagamit siya ng kanyang ina para kumita, ngunit patuloy pa rin itong nagrereklamo sa tabi niya. Inaamin ko, nang kumita ka na, tumaas ng kaunti ang mga inaasahan ko sa iyo. Ngunit may kasabihan tayo, ang mag-alaga ng anak ay para sa pagtanda. Hindi ba ito ang pag-aalaga ng anak para sa pagtanda? Sinasabi rin niya na noong panahong iyon, si Tatay Yang ay lasing at nanggugulo sa kanilang pamilya, kaya posibleng magiging katulad din niya si Matandang Yang sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na narinig ni Matandang Yang ang kanilang usapan. Nalungkot siya, ngunit kusa pa rin siyang lumapit at nag-propose kay Chaoyang. Chaoyang, alam kong hindi ka naman talaga nagmamalasakit sa seremonya na ito, ngunit umaasa pa rin ako na kung mayroon ang iba, mayroon ka rin. Kung wala ang iba, mayroon ka pa rin. Ngayon, sa harap ng lahat, will you marry me? Yes, I will. Naglakbay sa ibang bansa ang magkasintahan sa unang pagkakataon, ngunit nakalimutan nilang mag-book ng hotel. Hindi ka pa nakapag-book ng kwarto. Simula pa lang ng umaga ay nagtatrabaho na ako ng walang tigil. Tanghali na nang makumpirma kung makakapunta ako dito. Paano pa ako makakapag-book ng kwarto? Habang nagbubook ng kwarto si Jiang Hu, hindi niya sinasadyang nakita si Tu na masayang nakikipag-usap sa ibang babae, kaya galit na galit siyang nag-book ng 2 kwarto. Nang masayang bumalik si Tu sa kanyang kwarto, bigla siyang hinarang ni Jiang Hu sa labas ng pinto. Ang card na ito. Hindi ba't kanina lang ay nakikipag-usap ka sa ibang tao ng napakalapit? Magkaibigan pa ba tayo? Bigyan mo ako ng kaunting privacy. Nakita ni Tu na nagsiselo si Jiang Hu. Dali-dali siyang tumakbo sa silid upang aliwin siya.
Ipinaliwanag niya na iyon ay kliyente ng kumpanya at ang pagiging magkaibigan ay para lamang maipadala ang plano sa kabilang panig. Nang marinig niya iyon, kumalma si Jiang Hu. Nang gabing iyon, uminom siya ng kaunting red wine. Gayunpaman, wala siyang karanasan sa unang pagkakataon. Nagsusuot si Jiang Hu ng makapal na pajama na maingat na inihanda na gustong ipakita ang kanyang pagiging kaakit-akit. Si Tusi, na single sa loob ng 25 taon, ay wala ring karanasan. Patuloy siyang nag-ensayo sa harap ng salamin. Halika rito, nasaan si Jiang Hu?